Sa isa sa mga dungsyon, isang shrank para maging eksakto, nilinis ng ating bida na si Xuming ang Death Den, na kilala bilang pinakasinaunang dungsyon at unang shrank na lumitaw sa kanilang mundo. Kalaunan ay lumitaw siya na mukhang pagod na pagod matapos paslangin ang mga God Tier na halimaw. Ngunit sa kanyang gulat, nakita niya ang grupo ng mga mandirigma na nakatitig sa kanya na parang biktima at pinipilit siyang ibigay ang artifact na nakuha niya sa dungsyon. Kahit alam nilang siya ang Diyos ng pagpatay, buong kampante nilang sinabi na maghanda na siyang mamatay. Nalaman ni Su na ang lahat ng ito ay pakana ni Zhang Xuan, ang inaakala niyang kaibigan na kasama nila mula nang sila'y magising. Ngayon, pinaplano ni Jiang na tanggalan ng kapangyarihan si Su. Nagalit si Su at naghanda para sa isang laban. Sinabihan si Jiang at ang mga tauhan nito na subukang kunin ang artifact, ang Divine Ring of Defiance. Nakita nilang nagpalakas si Su at napansin nilang ginagamit niya ang kapangyarihan ng Sing Sing, kaya nang balakin nilang sugurin siya, sinabi ni Zhang na maghintay dahil malapit nang makumpleto ang plano. Mula sa langit, lumapit si Ren Xiaoman kay Su na nagulat nang makita siya. Niyakap niya ito at sinabing narinig niyang pinagpaplanuhan siya ng masama, kaya dumating siya para tumulong. Tiniyak sa kanya ni Su na hindi na kailangang mag-alala. Kung tutuusin, hawak niya ang Divine Artifact, kaya hindi sila ubra sa kanya. Pero tinanong ni Su ang bumabagabag sa isip niya, iniisip kung paano nalaman ni Zhang at ng iba pa kung nasaan siya. At sa kanyang pagkagulat, sinaksak siya ni Ren sa tiyan bago sinabing siya ang nagturo sa kanila. Sa takot at gulat, tinanong siya ni Su kung bakit siya nagtaksil, ngunit inactivate ni Ren ang isang spell, at masayang sumigaw si Zhang na tapos na ang plano. Inutusan niya itong i-activate ang prison formation, at agad na tumakbo si Ren sa tabi niya habang lumalabas ang mga kadena mula sa sugat ni Su. Doon mismo, napagtanto ni Su na matagal na siyang pinagtaksilan ni Ren at nakipagsabwatan kay Zhang para lang sa pagkakataong ito na makuha ang artifact. Isinumpa sila ni Su matapos makitang ginamit lang siyang kasangkapan para sa sarili nilang kapakanan, at agad silang sumugod para tapusin siya at makuha ang artifact. Mula sa kung saan, lumitaw ang mga kalansay, at sumigaw ang isang babaeng nagngangalang Jiyao sa mga mandirigma na huminto. Hinarang ng mga kalansay ang mga atake habang sinasabihan ni Jiyao si Su na huwag sumuko. Nakita ni Zhang Xiao at sinabing gusto na yata nitong mamatay dahil walang makakapagligtas sa kanila sa dami ng mga master sa mga mandirigmang haharapin nila. Habang inuulan sila ng atake ng kalaban, hinugot ni Zhang ang kanyang espada at hiniwa si Yao. Napagsigaw si Su nang makita niyang bumagsak si Yao, at nang palapit na si Zhang para patayin siya, hinawakan ni Su ang mga kadena habang naggangalit ang ngipin sa sakit at sa pilitan itong pinatid. Natigilan ng iba pang nakasaksi matapos makitang gumamit si Su ng isang divine level teknike na naging posible lamang dahil sa artifact. Patakbong lumapit si Su kay Yao at tinanong kung bakit pa siya dumating gayong ilang beses na niya itong binigo. Nanghihina niyang inabot ang mukha nito at sinabing kung mamamatay man ito, sasama siyang mamatay. Naantig, binuhat siya ni Su at galit na idineklara sa lahat ng nanonood na isinusumpa niya sa kanyang titulo bilang Diyos ng pagpatay na hahanapin at papatayin niya silang lahat kung muli siyang isisilang. Nakita nilang umatras si Su pabalik sa Death's Den, kaya nag-aalala silang sumugod para pigilan siyang dalhin ang artifact. Ngunit inilabas ni Su ang singsing at inihagis ito habang tumatalon papasok sa dungsyon kasama si Yao. Kalaunan, nagkamalay siya na iniisip kung patay na ba siya, pero nakita niyang nasa akademya siya. Hindi lang yon, kundi nasa ika-127 awakening ceremony siya. Doon, nagigising ang mga 18 anyos, at ang kanilang magiging landas ay pinagdedesisyonan base sa uri ng kanilang awakening. Lumingalinga si Su at naalaalang muling naranasan ang ganitong kaganapan. Kinumpirma niya na totoo ang lahat sa paligid at napagtanto niyang bumalik siya sa panahong 18 anyos siya. Nakita niyang ang mga taong tinawag para suriin ang kanilang abilidad ay saktong-sakto sa nangyari noon, na ibig sabihin ay walang pinagbago sa takbo ng mga pangyayari. Masaya siyang umiti nang malamang muli siyang isinilang, at dumaan sa kanyang isipan ang alaalang pagtataksil ng kanyang kaibigan. Biglang matagumpay na nagising si Zhang bilang Magic Hammer Warrior. Nagsigawan ang mga estudyante bilang papuri sa kanya matapos makitang ang innate attribute niya ay isang 8-star level. Habang pinupuri ng iba siya at ang background ng pamilya niya, masamang nakatitig si Su kay Zhang. Biglang sumulpot si Yao at sinabi kay Su na kanina pa niya ito hinahanap. Gulat itong nakatitig sa kanya at nagtaka siya kung may dumi ba sa kanyang mukha. Sinabi na lang ni Su na binabati na niya ito ng maaga. Habang nag-iisip siya kung anong ibig nitong sabihin, sinabi ni Su na masaya siyang makita siya. Tinawag ng announcer si Yao, at nang hawakan niya ang Heavenly Stele, napagtanto nilang lahat na nakapagpagising siya ng isang hidden profession tulad ni Zhang, pero sa pagkakataong ito, isa siyang necromancer na may 7-star level. Lahat ay nabigla dahil ang batch nila ay may 2 hidden professional awakener, na parang sobra-sobra na. Panghuli, tinawag si Su para hawakan ang Heavenly Stele. Habang naglalakad siya papunta roon, minaliit ng mga kaklase niya ang posibilidad na siya ang pangatlong professional awakener dahil lang sa ulila siya.
Sa bansang kilala bilang Blue Star, matapos ang unang grupo ng mga Awakener ilang dekada na ang nakalipas, nagsimulang magising ang mga tao pagtuntong nila ng 18 sa pamamagitan ng paglahok sa isang awakening ceremony. Ang mga awakened ay kilala bilang mga elite na may kapangyarihang baliin ang mga batas ng nasyon at magkamal ng yaman, ngunit kailangan nilang harapin ang mababangis na halimaw at nakakatakot na dungeons. At sa lahat ng masamang dulot ng awakening, sa nakaraang buhay ni Su na isang ulila at umaasa lang sa tulong at scholarship, nagising siya na may nakamamanghang star-level innate attributes, ang legendary profession na Diyos ng pagpatay. Kasalukuyang nakatayo si Su sa harap ng stele na umaasang muling mamulat ang lahat tungkol sa kanyang abilidad. Pero nang hawakan niya ang stele, naglabas ito ng napakalakas na reaksyon na napaisip ang lahat kung ito na ang pagsilang ng isang 9-star rank na profession. Pero laking gulat ng lahat, pati na ni Su, nang lumitaw ang Ring of Defiance mula sa stele. Hinawakan niya ito at nakitang naglakbay sa panahon ang artifact para salubungin siya. Pagkahawak niya sa singsing, isang status window ang lumitaw at kinlasipika siya bilang pinakamalakas na Beast Slayer, ang kanyang mythical profession, ang Sword God. Nagulat ang mga announcer at ang lahat sa paligid sa matinding phenomenon, at naisip nila kung anong profession ang makukuha ni Su. Sa kabilang banda, nagtaka si Jeng kung bakit hindi gumagalaw si Su. Samantala, tiningnan ni Su ang pop-up window at nagtaka kung bakit nagbago ang profession niya mula sa Diyos ng pagpatay patungong Sword God. Iniscan niya ang kanyang fingerprint, at ang golden talent niya ay the sublimation of all things. Tiningnan niya ang mga stats at napagtantong mas mataas ang magiging level niya ngayon kaysa sa nakaraan niyang buhay. Binuksan niya ang kanyang skill set at nakitang walang nakalagay doon. Pero habang natataranta siyang piliting i-operate ang status window, nagtaka ang iba kung bakit ang tagal niya. Sa huli ay sumagot ang system sa kanya at iniscan ang Ring of Defiance. At matapos itong matukoy, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa entablado at dumiretso pa itaas. Lahat ay napatingala at nakitang nasa star level 1-0 si Su. Sa kasamaang palad, ginawaran siya ng profession na Sword Controller. Lahat ay nabigla sa kanyang level, at nagtaka sila kung may 3 estudyante ba silang may hidden profession. Ang problema ay hindi isang high-class profession ang Sword Controller, kaya ang 0-star level ay nagmumukhang malaking potensyal para sa isang low-grade na profession. Nang bumalik si Su, pinagtawanan siya ng mga kaklase niya, at sinabing kailangan niyang magpakahirap ng doble kumpara sa iba para lang makakuha ng points na kapantay ng sa kanila. Minaliit nila siya at napansing ang pinakasagad na makukuha niya mula sa profession na yon ay ang maging support lang sa laban. Kabila ng lahat ng masasakit nilang salita, masayang binati ni Yao si Su at tinawag na pambihira ang 0-star talent nito. Naniniwala siyang hindi ito magkakaproblema sa pagpapalakas sa napili nitong profession. Nagpasalamat si Su sa kanyang pagpapalakas ng loob at inamin na ang reaksyon ng iba ay ang mismong gusto niyang mangyari. Hindi nito naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero nang tawagin si Ren sa entablado para suriin ang kanyang profession, lahat ng mga lalaki ay nagsimulang maghiyawan. Humanga si Yao kay Ren at pinag-usapan kung paano naging muse ng eskwelahan nila si Ren. Tulad ng iba, lahat ay inaabangan ang kanyang bagong profession. Pero laking gulat ni Yao nang maglakad palayo si Su at sabihin hindi siya interesado. Ang bumabagabag kay Su ay ang katotohanang ginamit lang ni Ren ang kanyang talento at pinagtaksilan siya ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya papalayo, isinumpa niyang maghihiganti siya. Sa mga kalsada, nakita ni Su na walang pinagbago sa paligid gaya ng kanyang naalala, at ang tanging naiba lang ay ang kanyang bagong profession. Chinek ni Su ang kanyang status window at nakita ang kanyang concealment skill, na isa sa 4 na skill ng kanyang nakaraang buhay na kasama sa kanyang skill set. Idinagdag ng status window ang mga dati niyang skill sa skill catalog at ipinakitang nasa unang level pa lang siya. Plano ni Su na itago ang lahat ng kaya niyang itago tungkol sa kanyang sarili para maiwasang magamit muli gaya sa kanyang nakaraang buhay. Base sa takbo ng mga pangyayari noon, inaasahan niyang lilitaw ang isang Novice Donjon Challenge kinabukasan. Dahil alam niyang magiging madali lang ito sa kanya, napagtanto ni Su na kailangan niyang talunin ang isang partikular na boss sa event na yon, at para doon, kakailanganin niya ng magandang kagamitan. Samantala, sumama si Ren kay Zhang sa isang hotel suite, at tinawag niya itong pilyo dahil inaya siya nito agad matapos ang awakening ceremony. Nainis siya nang marinig ang tungkol sa ceremony dahil ninakaw ni Su ang atensyon ng lahat dahil sa star level nito. Mabilis na pinakalma ni Ren si Zhang at sinabing magagamit nila si Su sa hinaharap, salamat sa mataas na stats nito. Ipinakita niya kay Zhang ang kanyang telepono para patunayan na may gusto sa kanya si Su, kaya nag-type siya ng mensahe na planong ipadala rito para mapilitan itong magtrabaho para sa kanya. Si Su naman, ay nakarating sa isang tindahan ng equipment sa lungsod, at nakita niya ang mga estudyante mula sa kalapit na eskwelahan na tumitingin doon, na ibig sabihin ay tapos na rin ang kanilang awakening ceremony. Nagtingin-tingin si Su at nakita ang isang grupo ng mga estudyante na nag-uusap tungkol sa isang Tyrant Frigid Sword,
isang napakamahal na diamond grade na sandata na kayang magpatigas ng mga halimaw. Habang nilalagpasan sila ni Su, napangisi siya nang mapansing peke pala ang espada, na nalaman niya dahil sa mga nangyari noong nakaraang buhay niya. Biglang lumitaw si Jianglan mula sa Jiang Conglomerate at nagpakilala kay Su bilang isang trabahador na nakakakilala sa kanya. Dahil hindi matandaan ang kanyang mukha, sinabi ni Su na hindi niya ito kilala. Pero ayos lang iyon dahil gusto niya lang hingin ang tulong nito para sa kapatid niyang si Jiang Yunqing sa parating na Novice Dongjun. Laking gulat nila nang tumanggi si Su, kaya pinaalalahanan niya itong mahirap lang siya at handa siyang bayaran ang anumang equipment na bibilhin nito. Nang marinig ito, itinuro ni Su ang isang Frosty Aguirre Sword na nagkakahalaga ng 1,000,000 Advent Coins, kaya sinabi nila na pinahihirapan lang siya nito. Tinanong niya ito kung tingin ba nito ay ganoon ang halaga niya. Pero ipinaalala sa kanya ni Su na siya ang nagsabing ibibigay nito ang anumang hilingin niya. Dahil dito, sinabihan siya ni Su na may mga sitwasyong hindi kayang solusyonan ng pera, kaya dapat siguraduhin nila na ibibigay ni Yunqing ang lahat ng makakaya nito para sa Dongjun test. Halos sumugod na ang bantay nilan, pero pinigilan niya ito at tuluyan na silang umalis. Lahat sa paligid ay nagulat dahil tinalo ni Su ang ganoong klaseng bigatin. Biglang nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Ren, na sinasabing nagbago na ang tingin nito sa kanya at gusto siyang makita sa rooftop. Nakita niyang nangyayari pa rin ang mga bagay tulad noong nakaraan, kaya tinanggap niya ang imbitasyon nito. Pagkatapos niyan, pumunta siya sa ibang bahagi ng tindahan kung saan nagbebenta ng mga swordstone. Sa totoo lang, bihira talagang maging graded na armas ang mga swordstone dahil halos lahat nito ay mga patapon na. Sinubukan siyang binalaan ng sekretary tungkol dito, pero hindi nagpatinag si Su at sinabing handa siyang isugal ang swerte niya dahil mas mura ang mga bato. Samantala, ginamit ni Su ang isa sa kanyang mga skill na Eye of Intent para suriin ang mga bato hanggang sa mahanap niya ang pinakasigurado. Nakatulong ang mata para makita niya ang lahat ng pangunahing impormasyon tungkol sa anumang bagay. Dahil dito, napili niya ang raw material at nabili ito ng napakamura sa halagang 50 Advent Coins. Nakita ni Yongding, isang mayamang bully, at ng kanyang alalay ang ginagawa ni Su at pinagtawanan nila siya sa pagiging tanga dahil tinanggihan niya ang alok ng Jiang Conglomerate para lang bumili ng basura. Para basagin ang ego nila, hinamon sila ni Su ng pustahang 5,000 Advent Coins kung makakakuha siya ng silver na armas. Pinagtawanan nila siya at naisipang nasisiraan na siya ng bait, kaya tinanggap nila ang pustahan. Agad na sinamantala ni Su ang pagkakataon gamit ang kanyang Eye of Insight skill para hugutin ang armas mula sa Swordstone. Nagulat ang lahat nang makahugot siya ng Black Iron Crimson Edge Sword, isang low-grade silver weapon na umiinom ng dugo ng halimaw at nagpapagaling sa may-ari nito. Tinawag itong magandang armas ni Su na perpekto para sa date niya mamayang gabi. Napagtanto ni Yongding na naisahan siya at pinanood lang si Su habang sinasabi nitong may lifesteal effect ang armas, kaya hindi na niya kailangan ng healer. Hiningi ni Su ang pera niya at napilitang magbayad si Yongding sa kanya. Sinuri ng receptionist ang espada at halos hindi makapaniwala dahil ilang taon na ang lumipas mula nang may nakahugot ng magandang espada mula sa mga bato. Nilapitan siya ni Su para sa isang kaluban at bumili ng isa gamit ang 5,000 Advent Coins na nakuha niya. Agad siyang inabisuhan ng status window niya na babawasan ng kaluban ang pagkasira ng espada ng 50%. Nagtanong ito kung gusto ni Su na buksan ang hidden materialization function, pero tumanggi si Su at sinabing itataas niya ang grade nito. Pagkatapos nito, umalis na si Su, at habang pauwi, sinuri niya ang kanyang status window at nagtaka kung bakit wala siyang ni isang profession skill na naka-attach sa kanyang sword god na titulo. Pero sa professional talent tree, mayroon siyang sublimation of all things, isang skill na kayang i-upgrade ang lahat ng luot, pero minsan lang ito pwedeng gamitin. Ginamit ito ni Su sa kanyang armas, at nagkaroon ito ng bloodthirst effect, kaya naging dalawa na ang kakayahan nito. Una, ang Blood Drinker, isang kakayahan na nagpapagaling sa may-ari pagkatapos nitong mahiwa ang kalaban. Ang pangalawa naman ay pansamantalang nagpapataas sa stats ng may-ari ng 5 puntos sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos itong basahin, binuksan ni Su ang Hidden Weapon Materialization at napansing kumpleto na ang paghahanda para sa Dongjun Raid kinabukasan. Kinalaunan ng gabing iyon, pumunta si Su sa rooftop kung saan nakita niyang naghihintay si Ren. Umakto itong parang malandi at sinabing late na siya, pero nagulat siya nang makitang ibinato nito ang espada sa kanya. Bumagsak ito ilang talampakan mula sa kanya, at sa takot ay tinanong niya ito kung ano ang problema. Sinabi ni Su na nagpakita siya para maghiganti, pero hindi nito alam kung ano ang sinasabi niya. Kaya sinabi nito na pumunta siya dahil siya na ang nagkusang yayain siya dahil may gusto siya rito, pero ngayon ay nagtataka siya dahil gusto pala siyang patayin nito. Agad namang naalala ni Su kung paano siya nilapitan nito pagkatapos ng awakening ceremony sa akademya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-aalala nito. Mula noon, kinakausap na siya nito hanggang sa yayain niya itong lumabas at nagsimula silang mag-date. Iyon ang mga araw na pinakapinapahalagahan niya dahil sa mga oras na magkasama sila.
Pero nang mapagtantong peke ang lahat, prangkahang sinabi ni Su kay Ren na alam niya ang sabuatan nila ni Zhang para gamitin siya. Sa sobrang gulat, sinubukan ni Ren na magpalusot, pero hindi siya pinatapos ni Su at tinawag pa siyang walang hiyang malandi. Sa puntong iyon, nagalit siya at inamin kung hindi dahil sa talent nito, wala itong pag-asang makausap siya. Sumumpa siyang hindi palalampasin ang pang-insulto sa kanya ni Su, pero walang pakialam si Su, at pinagbantaan pa ang social status niya na sisirain daw nito ang puro at inosente niyang imahe kung ibubunyag ang relasyon nila ni Zhang. Sobrang nainis siya at kinuha ang espada para umatake, pero gumana ang bloodthirsty activation nito at nahiwa ang kanyang mukha. Nagsimulang sumigaw si Ren hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil nasira na ang perpekto niyang mukha. Pinulot ni Su ang espada at sinabing bagay sa kanya ang bago niyang hitsura at oras na para sa kanyang paghihiganti. Sa sobrang inis, isinumpa ni Ren na ipapapatay siya kay Jong, pero naglakad lang papalayo si Su at sinabing kahit kailan ay pwedeng sumugod si Jong. Bago umalis, sinabi niya kay Ren na isipin nitong galing sa kanya ang hiwa at na nirerepresenta nito kung paanong naputol na ang pagmamalasakit niya para rito. Samantala, binigyan ng principal si Su ng ilang gamit at pera bilang starter pack para sa Novice Donjon Raid. Kinabukasan bandang 6:00, ninuya ni Su ang marrow strengthening pill na natanggap niya mula sa principal at napaisip kung naawa ba ang matanda sa kanya dahil sa sword controller niyang propesyon. Kahit masama ang lasa, nag-level up si Su at nakakuha ng passive talent na pag-aralan ang lahat ng uri ng sword skill ng walang limitasyon. Habang naglalakad si Su papunta sa venue, plano niyang ipakita sa ibang estudyante kung ano ang kaya niya sa loob ng Novice Donjon. Nang makarating si Su sa venue, maraming estudyante ang nagkagulong makipag-team sa kanya, pero tinanggihan niya sila at sinabing may iba na siyang ka-team. Nagkataon namang narinig siya ni Yao at nakaramdam ng lungkot dahil napakaaga niyang pumunta para sana makipag-team sa kanya. Ibinulong ni Su na huwag nang makipag-team sa kanya dahil mag-aalala lang siya na masaktan ito, lalo pat delikado ang pupuntahan niya. Habang nag-uusap sila, dumating si Yan Ni at nagpakilalang isang level 9 na Demon Hunting Ranger na gustong makipag-team kay Su. Naalala siya ni Su mula sa kanyang nakaraang buhay, pero habang nag-isip siya kung paano ito tatanggihan, sinaklolohan siya ni Yao at sinabi kay Yan na ka-team na niya si Su. Pinaalis niya ang iba at napansin ni Su na maaasahan talaga siya. Ilang minuto bago mag-alas 7, kinausap sila ng principal sa pamamagitan ng live stream habang nagbubukas ang portal ng donjon. Ipinaliwanag niya ang mga panuntunan sa mga estudyante, sinabing makakakuha sila ng puntos kapag nagtagumpay sa mga hamon at kailangan nila itong tapusin sa loob ng isang araw. Habang pinapalakas nito ang loob nila at pinapayuhang mag-team, nagpalingalinga si Yao pero hindi na makita si Su na kasama lang niya kanina. Agad na sinimulan ng principal ang kaganapan, at nag-usap-usap ang mga estudyante kung paanong may nauna na palang pumasok. Si Su naman ay pumasok na sa portal, at napansin ang pamilyar na pakiramdam dahil nakapunta na siya roon noon. Noon, nagpakapagod siya para lang makaipon ng contribution points, pero ngayon, plano niyang harapin ang pinakamahirap na hamon, ang patayin ang ultimate hidden boss. Nakarating na rin siya sa loob ng dungsyon at napansin na iba ang spawning point niya kumpara sa nakaraang buhay, kaya naman iba ang lugar, ruta, at mga halimaw para sa mga sumubok pumasok. Itinago ni Su ang presensya niya mula sa isang elite tree monster, kahit na kaya niya itong talunin dahil wala siyang planong mag-aksaya ng oras sa maliliit na halimaw at prioridad niya ang hidden boss. Sinuri niya ang mapapapunta sa hidden boss at saka napagtantong kailangan niyang magmadali para mas mauna siyang makakuha ng mga item. Bandang 7:30 ng umaga, napadpad si Yun King at ang party niya sa hindi kalayuan at napansin nilang tahimik ang paligid. Bigla na lang, nakita nila ang isang estudyanteng hinahabol ng isang higanting frenzied blood rat. Naghiwa-hiwalay sila at tumakbo, pero makalipas ang 1 minuto, 3 sa 4 sa kanila ang ninatngat hanggang mamatay, kung saan 6 na bituin pa naman ang pinakamataas sa kanilang grupo. Nag-alala ang lahat ng nasa labas pa ng portal dahil ang ganoon kataas na level ay hindi man lang nagtagal sa loob ng dungsyon. Inutusan na sila ng announcer na gumawa ng grupo sa lalong madaling panahon dahil kailangan ng tulong ng mga nasa loob. Samantala, si Yeonchong na lang ang tanging nakaligtas sa kanyang team, na tumakbo palayo hanggang sa hindi na niya malaman kung nasaan siya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang halimaw na unggoy, at tumalon ang nilalang papunta sa kanya na may masamang balak. Sa sobrang takot, sumigaw si Yun King ng tulong, at pagkatapos noon ay ilang beses tinaga ni Su ang halimaw. Habang nagdurusa ang iba sa loob ng dungsyon, dahil sa pag-atake ng halimaw, nagsisi si Yun King at sanay nagtago na lang siya. Pero nang makita niyang madaling nataga ni Su ang unggoy, napagtanto niyang napakalakas nito, at inakalang patay na ang unggoy. Itinama siya ni Su at sinabing hindi pa patay ang unggoy, at dapat siyang mag-ingat dahil hindi na siya ililigtas nito sa pangalawang pagkakataon. Mabilis siyang umalis para kumuha ng backup para rito, pero saktong iyon ang kailangan niya, ang mapag-isa.
Ginamit ni Su ang kanyang Eye of Insight at nalaman na hindi ordinaryo ang unggoy kundi isa itong mutated Ape King, kaya naisip niyang iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas ang unggoy sa mga taga niya. Sumugod ang unggoy sa kanya at nakita ni Su na napakabilis ng nilalang na ito. Iniwasan niya ang atake nito at pagkatapos ay nagpa siyang hamunin ito sa pabilisan. Para magawa iyon, ginamit ni Su ang pangatlo niyang skill mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Divine Shadow Step. Inatake ni Su ang unggoy, at habang sinusubukan ng hayop na salagin ang kanyang taga, lumitaw si Su sa likod nito at nagpain gamit ang ilang hiwa. Lumingon ang unggoy at tinalon si Su, pero nakita ni Su na mas mabilis pa rin siya dito kaya nakaramdam siya ng pagkabagot at tinapos na lang ito sa pamamagitan ng pagputol ng ulo nito. Dahil dito, ginantimpalaan siya ng system ng isang linear/scroll dahil sa matagumpay nitong pagpatay sa mutated Ape King. Isa itong low-tier bronze skill na sinabi ni Su na perpekto para sa Novice Donjon. Bigla na lang nakatanggap si Su ng first blood round na parangal dahil siya ang unang nakapatay ng halimaw. Maya-maya pa, natanggap ng lahat ang mensaheng nakapatay na ng halimaw ang isang sword controller. Maraming tao mula sa akademya ni Su ang nag-akalang siya yon, pero binaliwala ito ng ilan. Pagkatapos ng lahat, mayroon ding mga sword controller mula sa ibang akademya na kasali sa donjon. Dahil dito, nakatanggap ang lahat ng healing potion. Nang marinig ni Su na isinapubliko ang kanyang titulo at mga nakamit, napagtanto niyang kailangan niyang mas mag-ingat gamit ang concealment skill para hindi nila ito malaman. Habang naglalakad si Su sa gubat, may nakita siyang grupo ng mga monster wolf at sinabing sila ang perpektong mapagpapraktisan para sa bagong slash skill na nakuha niya matapos talunin ang Ape King. Pinagana niya ang skill na Lai Aido Slash at pagkatapos ay hinugot ang espada mula sa kaluban nang ituon niya ang kanyang isip. Agad na may lumipad na taga papunta mismo sa mga lobo, at halos hindi na makagalaw ang mga halimaw bago sila sunod-sunod na mahiwa at bumagsak habang bumubuhos ang experience points sa system window ni Su. Walang pag-aatubili niyang ipinagpatuloy ang malinis na pagpatay, matyagang nag-ipon ng points hanggang sa umabot ng 8,000 ang kanyang experience. Eksaktong 9:30 minuto ng umaga, tumaas ang level ni Su sa level 9, at agad siyang inabisuhan ng system na nakuha niya ang titulong Legend of the Hungry Wolf. Nang silipin ang kanyang notifications, kalmadong sinuri ni Su ang kanyang tagumpay at napagtanto kung gaano kabilis ang kanyang Edo skill. Lalo na kapag ipinares sa kakayahang humugot ng kanyang espada na naglalabas ng naipong enerhiya sa loob ng kaluban pagkabunot nito. Dahil sa kuryosidad, naisipan ni Su na masubukan pa ito. Ginamit niya ang naipong enerhiya at nagpakawala ng matalim at hugis crescent muon na energy slash papunta sa isa na namang grupo ng nagugutom na monster wolf na nasa harap niya. Gayunpaman, sa pagkabigla niya, isang malaking level 1-0 Wolf King ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng gubat at madaling nasangga nito ang pag-atake. Samantala, bandang 8:30 ng umaga, gumawa ng kanya-kanyang grupo ang ibang rookies at pumasok sa Novice Donjon para simulan ang kanilang pagsubok. Pagkatapos noon, nakasalubong nila ang isang mutated field mouse at inatake ito gamit ang lahat ng kaya nila. Magulo ang laban at may mga nasawi habang naglalaban. Pero matapos ang napakahirap na pakikipaglaban, tuluyan ding natumba ang halimaw. Sabik na naghiyawan ang mga baguhan habang tumatanggap sila ng experience points at ipinagdiriwang ang pagkatalo ng isang espesyal na halimaw. Sa labis na tuwa sa kanilang tagumpay, nagpasya silang hindi sila pwedeng mapag-iwanan ng manlalaro na naka-first blood at nagpadala sa kanila ng potions kanina. Gayunpaman, nakatanggap sila ng isa pang mensahe mula sa system na nagpapaalam na may isa pang manlalaro na naka-first blood sa isang leader na halimaw. Nakakagulat na ang manlalaro ay isang level 9 na mangingisda na nakakuha ng titulong Leader of Leaders dahil sa tagumpay na iyon. Kumalat ang kaba sa grupo, at napaisip sila kung ang propesyong minaliit nila noon ay baka sadyang nakakatakot ang lakas. 10 minuto ang nakalipas, unti-unting binawasan ni Su ang gi ng Wolf King, kung saan tumpak at kontrolado ang kanyang mga galaw. Para sa kanya, walang espesyal sa halimaw na ito. Sa isang huling atake, pinabagsak niya ito at mahinahong sinabi na hindi ito ubra sa isang reincarnate na tulad niya. Pagkatapos nito, binati ng system si Su sa pagtalo sa Silverback Wolf King at inilista ang kanyang mga pabuya. Nakakuha siya ng 500 experience points, umakyat sa level 1-0, at nakitang tumaas ang proficiency ng ilan sa kanyang mga skills. Lumitaw din sa kanyang inventory ang mga loot mula sa bumagsak na leader. Samantala, tuluyan ding natalo ng ibang mga baguhan ang kanilang mga kalaban, at napagtanto ni Ding kung gaano kahirap labanan ang isang simpleng grupo ng mga gutom na lobo. Mabuti na lang at dumating sa tamang oras ang Donjon title reward na isang attack boost scroll para tulungan sila sa laban. Nang makitang madaling kinaya ng isang level 9 na mangingisda ang ganitong pagsubok, nagalit si Ding at bumulong na baka pinaglalaruan lang sila ng Donjon. Hindi nagtagal, itinapon ni Ding ang kanyang basurang Novice Machete dahil sa mababang damage nito. Nagreklamo siya sa perang nawala sa kanya dahil alam niyang mas magandang arma sana ang nabili niya.
Sinubukan ng kanyang alipores na purihin ang swerte ni Su, pero sinigawan siya ng talunan na manahimik, at inilabas ang kanyang inis dahil siya lang ang pumasan sa pagkatalo. Nagreklamo siya sa mabagal niyang pag-usad at isinisi ito sa mga pabigat sa kanyang party. Sa matinding galit, umasa siyang makasalubong si Su sa dungsyon para mailabas niya ang kanyang inis sa pamamagitan ng pagpapadala rito sa kabilang buhay. Sinubukan ng alipores na pakalmahin ang kanyang galit, at maya-maya'y bumalik din sila sa pagpapataas ng experience points. Sa kabilang banda, na-trigger ni Su ang kanyang primary profession change task nang maabot niya ang level 1-0. Ipinagbigay alam sa kanya ng system na otomatikong pipiliin ang misyon base sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Imbes na kabahan, nakaramdam si Su ng pasasalamat dahil sa kanyang nakaraang buhay, nakaalis na siya sa novice dungeon bago pa maging level 1-0, na naging dahilan para umayon ang kanyang misyon sa A-rank dungeon na hinahamon niya noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya natapos ang misyon at kinailangan niyang magpa-level 15 bago bumalik para kumpletuhin ito. Nabawasan nito ang halaga ng mga pabuyang nakuha niya, pero determinado siyang baguhin ang mangyayari sa bago niyang buhay. Matapos nito, binigyan siya ng system ng misyon na talunin ang bantay ng Red Rock Cave, isang napakalakas na elite na halimaw. Nang makita ang lokasyon, nakahinga ng maluwag si Su dahil nasa loob pa rin ito ng novice dungeon at parang madali lang ang misyon. May kumpiyansang ngiti, inilagay niya ang kanyang mga naipong points sa agility. Nang lumagpas sa 100 ang kanyang agility attribute, muli siyang binati ng system at binigyan siya ng Sword God Profession skill na tinatawag na Sword Martial Master. Isa itong passive low-grade platinum skill na nagpapahintulot sa kanyang gumamit ng anumang uri ng espada nang hindi pinapansin ang level requirements. Samantala, sa loob ng meeting room ng First Academy sa Xuanjing City, nagulat ang isang miyembro ng board kay Principal Wang tungkol sa mga datos mula sa Rookie Dungsyon, lalo na ang tungkol sa nangingibabaw na nangungunang talento. Sinuri ni Principal Wang ang listahan bago magtanong kung may nawawalang estadistika dahil hindi niya makita ang pangalan ni Su. Mahinahong tiniyak sa kanya ng miyembro ng board na walang nawawala at ipinapakita ng impormasyon ang lahat ng datos na bumalik mula sa dungsyon ng walang labis at walang kulang. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang pansin sa baguhan na unang naka-first blood sa dungsyon. Base sa oras at kawalan ng pangalan, iminungkahi niya na ang taong ito ay malamang na si Su. Napatigil si Principal Wang sa natuklasang iyon para isipin ang inakalang mahinang performance ni Su at kinwestiyon ang sarili niyang desisyon dahil binigyan niya ang bata ng novice gift pack, pero wala pa rin ito sa top 500. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, biglang bumukas ang mga pinto, at padabog na pumasok sa meeting room ang vice-alkalde ng Xuanjing City na si Anne Randling. Dire-diretso niyang hinarap si Principal Wang para humingi ng paliwanag. Lumalabas na sinabihan niya ito noon tungkol sa 1-0 star awakening ni Su, pero walang bakas ng binata sa mga datos ng Rookie Dungsyon na ibinigay ng kanyang sekretarya. Para sa kanya, tila wala talagang saysay ang buong sitwasyon. Sinubukan ni Principal Wang na pakalmahin siya, at pinayuhang ibaba ang kanyang mga inaasahan, dahil kahit 1-0 star talent si Su, ang mga taong may ganitong propesyon ay madalas na mahina pa sa simula ng laro. Gayunpaman, patuloy sa panunumbat si Ramling at inakusahan si Principal Wang na nagsinungaling lang sa kanya para makakuha ng mas maraming Heavenly Tower Council qualification tokens sa taong iyon. Walang awat, iginiit niya na si Yanzi, isang star talent na kasalukuyang nasa pangalawang pwesto ng rookie list, ang pinakamagandang pambato para labanan ang henyo ng kabilang syudad na si Li Chen Guang. Iminungkahi rin niya ang lehitimong anak ng pamilya Jiang, si Jiang Tang, na may malaking potensyal dahil sa taglay nitong 8 star talent at isang astig na hidden profession. Matapos suriin ang mga potensyal na ito, nagpasya siyang bigyan si Principal Wang ng 2 qualification tokens, kahit na dapat ay 3 ang pinakamababa para sa bawat paaralan. Iginiit niya na dahil ito sa pagiging palpak ng akademya sa nakalipas na 2 taon at pinagbantaang aalisan sila ng puwang sa susunod na taon kung magiging mahina na naman ang performance nila ngayon. Kaswal niyang binaliwala ang mga posibleng mangyari na sinasabi nito at umalis na para asikasuhin ang marami niyang gagawin. Maya-maya pa, tiningnan ni Principal Wang ang mga token, dismayado dahil hindi siya nakakuha ng dagdag na puwang gamit ang talento ni Su at sa halip ay nabawasan pa ito ng isa. Itinuon na lang niya ang kanyang pag-asa kay Su at umasa sa mas magandang resulta. Samantala, sa labas ng Red Rock Cave, sinuri ni Su ang mapa at kinumpirma na nakarating na siya sa lokasyon ng misyon. Sa kabutihang palad, naging tahimik ang kanyang paglalakbay at walang mga nanggulong halimaw sa daan. Gayunpaman, hindi pa niya kailanman napuntahan ang kuwebang ito sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi siya sigurado kung anong naghihintay sa loob. Buong pag-iingat siyang pumasok sa loob, ngunit isang level 6 na gold digging goblin ang biglang lumitaw ng walang pasabi. Mabilis na kumilos si Su at ginawa itong parang giniling na karne gamit ang tumpak at mabilis na hiwa bago pa nito maalerto ang buong kuweba. Sa kasamaang palad, ipinaalam sa kanya ng system na na-trigger ang kamalayan ng Goblin Cave.
Laking gulat niya nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga goblin, at napagtanto niyang hindi pala biro ang first-class change task na ito. Pagkatapos ay sinabi ng system sa kanya na lahat ng goblin sa kuweba ay maglulunsad ng matinding atake laban sa kanya. Marahil, ang na-trigger na goblin mode ay isang pamumuhay na makasarili at labag sa lahat ng panlipunang pamantayan. Walang pag-aalinlangang sinimulang tadtarin ni Sue ang mga goblin, pero masyadong nakakapanghina ang dami ng kanyang mga kalaban. Nagsimula siyang mangamba nang mapansin niyang bumababa na ang tibay ng kanyang armas. Biglang isang malaking goblin ang nagtangkang patirahin siya mula sa likod. Ngunit muntik-muntikan na itong maiwasan ni Sue bago salubungin ang mga sunod-sunod na palaso mula sa maliliit na goblin. Ilang palaso ang dumapli sa kanya, kahit na sinangga niya ito, na nagpapatunay na ang mga halimaw na ito ay mas matalino kaysa sa inasahan. Nagpatuloy ang pag-atake, na unti-unting umuubos sa kanyang li. Kinuwenta ni Sue ang natitira niyang mana at napagtanto na sa maagang yugtong ito, hindi nito kakayanin ang matagalang labanan. Habang hinaharap ang sangkaterbang mga kalaban na suportado ng isang elite goblin, tinalikuran niya ang paggamit ng purong dahas. Mas pinili ang pagiging madiskarte kaysa sa pride. Umatras si Sue sa dilim, naghahanda para akitin ang kanyang mga kalaban patungo sa mga patibong na siya mismo ang gumawa. Sa kailaliman pa rin ng Red Rock Cave, ang mga malas na goblin ay direktang nahulog sa pananambang ni Sue at isa-isa niya silang pinabagsak gamit ang malinis at matutulis na hiwa. Pagkatapos nito, kalmadong sinuri ni Sue ang sitwasyon at napagtanto na hanggat kontrolado niya ang labanan at napananatili ang lamang sa posisyon, lubusan niyang mailalabas ang potensyal ng kanyang AI/skill. Hindi nagtagal, naubos niya ang lahat ng natitirang maliliit na goblin at ang elite na halimaw na lang ang natira. Samantala, sa labas ng kuweba, ilang mga baguhang manlalaro ang umaaligid malapit sa pasukan at nag-aalangang pumasok sa loob dahil sa hirap nito. Kabilang sa kanila ang dalawang minalas na natalo sa pusta sa espada laban kay Sue noong mga nakaraang araw, si Ding at ang kanyang alipores. Tahimik silang nagtatalo kung susubukan ba ni Sue o ng kahit sino sa mga kasamahan nila na hamunin ang isang kuweba na kilalang nilalabasan ng mga halimaw mula level 7 pataas. Habang umiinit ang usapan, napansin nilang may lumalabas sa kuweba, at saktong ang kanilang kaaway na si Sue ang bumulaga. Ngayong nasa level 11 na, kaswa na nag-aura farm si Sue habang tinitingnan ang system notifications na naglilista ng kanyang mga pabuya at kapansin-pansin ang kanyang nag-uumapaw na kumpiyansa. Gayunpaman, inabala siya ni Ding na sumugod mula sa likuran para magbitiw ng isang matinding atake. Mabilis na nakakilos si Sue at madali siyang tumabi para tuluyang maiwasan ang atake. Dahil sa matinding galit, inutusan ni Ding ang kanyang mga alipores na palibutan si Sue at pigilan itong makatakas. Sa kasawiang palad para sa kanila, walang intensyon si Sue na tumakbo. Habang nagbubunga nga si Ding tungkol sa paghihiganti sa nakaraan, napagtanto niya na nakalimutan na pala ni Sue ang insidenteng masyadong mahalaga para sa kanya. Nabuwisit sa pagiging kampante ni Sue, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin si Sue sa mismong kinatatayuan nito. Habang sumusugod ang grupo, naisip ni Sue na ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang bago niyang skill. Gamit ang kanyang isip, ipinatawag niya ang kanyang espada at inactivate ang sword control skill na kinokontrol ang patalim gamit ang telekinesis. Mabilis na dumaan ang espada sa himpapawid, dumaplis at napaatras ang kanyang mga kalaban dahil sa perpektong pagkontrol. Natulala ang mga umatake dahil ang sword control ay isang teknike na karaniwang ginagamit ng mga mid-stage na sword controller, isang bagay na malayo sa kakayahan ng isang baguhan. Lingid sa kaalaman nila, nakuha ni Sue ang skill bilang drop mula sa Elite Goblin at itinaas ito mula silver papuntang gold tier gamit ang kanyang talento. Mabilis na napagtanto ni Sue kung gaano kabagay sa kanya ang skill na ito at panandalian niyang inisip kung gaano kabilis kakalat ang balita tungkol sa kanyang kakayahan sa hanay ng mga baguhan. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang kanyang mga pabuya mula sa pag-clear ng kuweba at nakahanap siya ng isang mapa patungo sa nakatabong lokasyon. Ipinapakita ng mapa ang isang daan na nag-ugnay sa first-class change patungo sa huling yugto na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Habang sinusuri ang mapa, nagulat siyang makakita ng bagong quest na konektado sa Red Rock Cave na tumutukoy sa kalakalan ng mga goblin at sa kanilang pamumuhay. Sa ibang lugar, saktong alas 11:30 ng umaga, isang makulay na grupo ng puro babaeng baguhan ang mabilis na nag-clear sa mga mababang level na halimaw. Masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay bilang isang grupo at pinuri ang kanilang magandang samahan. Nagpasalamat ang isang miyembro kay Fenfenzi, isang 7-star awakened talent, dahil binuhat sila nito sa laban. Habang tuwang-tuwang sinusuri ng iba ang mga luot, lumingon si Fenfenzi para tingnan ang ibang mga babae sa team at agad na napagtantong may nawawala. Tumingin-tingin siya sa paligid para unawain ang sitwasyon, pero nakita niya ang isang nakakagulat na senyales. Habang naghahanap ng gamit si Fenfenzi at ang ibang mga babae, bigla nilang napansin ang mabilis na pagkawala ng isa sa kanilang kasamahan, kaya nagsimula silang mag-alala.
Ang mga goblin ay karaniwang nakatira sa madidilim at mamasa-masang lugar gaya ng mga kuweba at underground tunnel para makaiwas sa sikat ng araw. Bilang resulta, nakakaiwas sila sa mga natural na mandaragit at nagiging mas madali sa kanila ang pananambang at pagnanakaw. Dahil namumuhay sila ng pangkatan, bawat grupo ay karaniwang pinamumunuan ng isang chieftain o nakatatanda na tumatayong leader sa iba't ibang posisyon, kabilang ang pagiging mandirigma, manggagawa, mangangaso, at pari na itinalaga mismo ng leader. Para mapanatili ang paglago ng kanilang grupo, ang mga goblin ay may mataas na birth rate at mabilis na kakayahang dumami. Matapos madaling matutunan ang tungkol sa mga goblin at ang katotohanang minsan, ay sinusubukan nilang magparami gamit ang mga babaeng tao. Nakarating na si Sue sa eksaktong lokasyon ng kuweba. Sa kanyang pagtataka, tila hindi makita ang kuweba kahit saan, kaya inisip niyang baka mali ang nakuha niyang coordinates. Nang suriin ang paligid gamit ang kanyang Eye of Insight, naintindihan na niya ang sitwasyon. Ang Red Cave ay nasa isang underground cavern na ang pasukan ay nakatago sa makapal na usok. Nang pumasok si Sue sa cavern, napunta siya sa isang lugar kung saan may nakita siyang mga goblin. Napagtanto na malamang nasa loob ng kuweba ang buong kolonya. Naintindihan niyang ang pagpatay sa isa sa kanila ay mag-aalerto sa iba. Pagkatapos ay nagtago siya habang inoobserbahan ang lugar para sa kayamanan. Habang nagmamasid, natagpuan niya ang katawan ng isang babaeng estudyante na malamang ay hinalay hanggang mamatay ng mga goblin. Pagkatapos ay nakumpirma niyang totoo ang mga nalaman niya tungkol sa mga nilalang na ito. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang estudyante na nagngangalang Jiang Yunqing na malamang ay nahulog din sa patibong na usok ng mga goblin. Hindi tulad ng kabilang estudyante, si Yunqing ay may malay pa at sinusubukang itaboy ang kawan ng mga goblin na pilit lumalapit sa kanya. Nakita ito ni Sue bilang perpektong pagkakataon para hayaan siyang abalahin ang mga goblin habang palihim niyang ninanakaw ang kayamanan. Habang tumalikod siya para umalis, bigla niyang narinig itong sumigaw na ang kapatid niya ay ang vice director ng Giant Conglomerate at bibigyan niya ng pabuya ang sinumang makapagliligtas sa kanya. Nang mapagtantong si Yunqing ay kapatid ng vice director, na nakausap na niya tungkol dito, nagpa siya si Sue na makialam. Habang sumusugod ang mga goblin kay Yunqing para umatake, biglang inihagis ni Sue ang kanyang sandata sa gitna nila. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sword control technique para bunutin ito, lumilikha ng napakalakas na liwanag na tinatawag na hiwa ng Iaido. Dahil natural na kalaban ng liwanag ang mga goblin, agad silang tumakas mula sa lugar. Dahil hindi pumatay si Sue ng kahit anong goblin, walang ibang goblin sa kuweba ang naalarma. Nagpasalamat si Yunqing kay Sue sa pagligtas sa kanya, ngunit simpleng sumagot si Sue na nagkataong nagdadaan lang siya. Sinubukan din niyang buksan ang tungkol sa pabuya sa pagligtas sa kanya, pero sinabihan siya ni Sue na mag-focus muna sa paglabas ng kuweba ng buhay. Habang susubok na siyang umalis, nagmakaawa ito na huwag siyang iwan, ngunit seryosong sumagot si Sue na pababagalin lang siya nito. Bigla niya tuloy na tuklasan na nakabaon ang kayamanan sa ilalim ng kanilang kinatatayuan. Pagkatapos itong hukayin, nagpa siyang gamitin ang kanyang sublimation talent para pataasin ang kalidad ng chest. Ginagawa itong low-grade gold tier lottery chest mula sa isang silver tier chest. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang isang lottery chest ay maaaring maglabas ng mga high-level na item, skill book, o equipment na may mataas na probabilidad. Nang buksan ang treasure chest, nakakuha si Sue ng isang shadow flow set at isang platinum grade soul healer skill scroll na parehong malayo sa inaasahan niya. Nang makitang Shadow Flow Set at Soul Healer Skill Scroll lang ang nakuha niya, nadismaya si Sue dahil naghirap siya ng husto, umaasang mas maganda ang magiging pabuya. Mukhang kapaki-pakinabang ang Shadow Flow Set para sa kanya, ngunit kakaiba ang Soul Healer Skill Scroll dahil hindi ito tugma sa propesyon niya. Sinabi ni Yunqing na baka lumitaw ito dahil sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang 7-star Soul Healer, na lubos na ikinagulat ni Sue. Agad na nakatanggap si Sue ng notification mula sa sistema na nagsasabing sumali na si Yunqing sa kanyang team. Samantala, sa ibang bahagi ng dungsyon, hindi sinasadyang natagpuan ni Yao ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Bago pa siya makapag-react, nakita siya ni Lee, ang estudyanteng may kagagawan nito, at ginawa siyang susunod na target, na labis na nagpakaba sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakalayo siya ng kaunti rito, kaya itinago niya ang sarili at sinubukang tumakas ng palihim. Hindi niya sinasadyang makalikha ng malakas na ingay na nag-alerto kay Lee at naging dahilan para sumugod ito sa kanya gamit ang isang mabigat na atake. Salamat sa mabilis niyang reaksyon, bahagyan niyang naiwasan ang atake at nakalayo muli. Nagulat sa kanyang maliliksing dalaw, sinabi ni Lee na hindi niya inaasahang tatagal ang isang babaeng tulad niya laban sa kanya ng ganito katagal, sabay sabing baka hindi naman ganap na basura ang Xuanjing Academy. Tinanong ni Yao kung bakit niya sila pinapatay gayong base sa uniforme nito, malinaw na nag-aaral ito sa katabing lungsod. Sumagot naman si Lee na nagkataong inatasan siya ng kanyang level 1-0 primary class change quest na pumatay ng 50 na manlalaro. Ayon sa kanya, dahil magiging kakaiba kung bigla na lang siyang papatay ng mga tao sa paligid niya,
nagpasya siyang bisitahin ang mahina nilang eskwelahan para isagawa ito. Sinabi rin niya na ang akademya nila ang dapat sisihin dahil sila ang may record na may pinakabasurang mga estudyante sa ilang mga lungsod. Bigla siyang sumugod sa kanya, ngunit sinubukan siyang harangan ni Yao gamit ang kanyang mga necromancy skeleton na madali nitong nadurog. Pagkatapos ay tinawag niya itong mahina habang hinahabol niya ng isang nakamamatay na atake. Bago pa man siya tamaan ng atake, laking gulat nila nang may humarang dito. Inilantad ni Yanzi ang kanyang sarili kasama ng kanyang mga katim at nangakong poprotektahan siya. Samantala, hindi kalayuan sa Red Cave, nagsumite si Su ng mga treasure fragments sa sistema at nakatanggap ng notification tungkol sa pagkumpleto ng kanyang primary class change quest. Pagkatapos ay na-promote siya sa first class habang ang lakas ng kanyang swordsmanship, bilis, at kasanayan ay nadoble. Si Yunqing, na gumamit ng Soul Healer Skill Scroll, ay nakapag-unlock din ng ilang advanced skill na nagpataas sa kilay ni Su. Napagpasyahan niyang malamang ay mayroon itong walang hanggang swerte. Iniisip ang mga dakilang bagay na magagawa niya kung nasa panig niya ang ganoong katinding swerte. Pinag-isipan niya muli ang kanyang mga opsyon at pumayag na tapusin ang dungsyon kasama siya. Nang marinig ito, labis na natuwa si Yunqing habang nagsimula siyang magdaldal kung paano kumuha ang kapatid niya ng isang grupo ng mga maton para tulungan siyang makamit din ang layuning ito pero naging palpak lang. Kahit natural na hindi gusto ni Su ang pagsasamang ito, ginawa niya ito para lamang sa skill nito. Matapos maging magka-team kay Yunqing, nakatanggap si Su ng mensahe mula kay Yao, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Samantala, pabalik sa Battle Avenue, parehong nagulat si Yan at Yao nang makitang hindi pala nakikipaglaban si Li ng buong lakas simula pa kanina. Sa loob lang ng ilang segundo, nilipol niya ang buong team ni Yan nang hindi pinagpapawisan. Madali rin niyang naharang ang malalakas na long-range attack ni Yan, kaya nagmukha itong walang silbi. Base sa pananaliksik na ginawa niya noon, nakilala niya si Li bilang isang henyo, isang awakened na isa-0-star talent na may propesyong blade mania. Matapos talunin ang lahat ng kanyang mga tauhan, dahan-dahang lumapit sa kanila si Li, nagrereklamo na 35 tao pa lang ang napatay niya at malayo pa siya sa layunin niya. Habang papalapit ito, sinabi niyan na isang range professional na maaari lang siyang magkaroon ng laban kung makakalayo siya ng kaunti, ngunit magiging mahirap iyon sa ngayon. Sinabi rin iyaw na ubos na ang mana niya at hindi na niya magagamit ang kanyang necromancy. Sa kanila na pagtantong katapusan na nila. Nang makitang wala na silang matatakbuhan, sumugod si Li kay Yan para unahin siya. Ngunit sa kanyang pagtataka, naudlot siya nang harangin siya ni Yao. Inutusan niya siya na tumakbo hanggat kaya niya habang sinusubukan niyang pigilan ito, ngunit nainis si Li rito. Sinubukan nitong magbigay ng nakamamatay na atake, ngunit naharang ng isang kakaibang espada. Dumating si Su para iligtas sila. Nag-text sa kanya si Yao kanina para bigyan siya ng babala tungkol sa panganib sa lugar niya, pero nagpasya siyang pumunta. Nang makita siya, nagkaroon ng flashback si Su kung paano rin siya nito pinrotektahan sa nakaraan niyang buhay, na humantong sa pagkamatay nito. Sa pagkakataong ito, nangako siyang poprotektahan niya ito. Ginamit ni Su ang kanyang sword control skill para bawiin ang kanyang espada, na ginamit niya para makipagsagupaan kay Li. Nang makita siya, kinilala siya ni Li bilang ang level 1-0 na sword controller na narinig niya, pero hindi niya inaasahang makakalamang ito dahil isa lang itong controller. Habang nanonood mula sa malayo, namangha siyan kung gaano kagaling si Su. Naisip niyang magbigay ng long-range na suporta para mapataas ang tsansa nilang manalo. Bigla na lang nila naramdaman niyaw ang epekto ng isang taong gumagamit ng healing magic sa kanila. Inilantad ni Yunqing ang sarili mula sa gilid at nagpakilala bilang teammate ni Su na nagpagulat sa kanila. Mayabang na sinabi sa kanila ni Su na balak niyang mag-solo, kaya ang makita siyang may kasamang teammate ay nagbigay ng bahagyang selos sa kanila. Habang mas pinapagaling niya sila, sinabihan siya niyan na bilisan para makasali sila sa laban ni Su. Sumagot si Yunqing, sinasabing huwag siyang mag-alala dahil mas malakas si Su kaysa sa iniisip nila. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagsagupaan kay Su, nagtaka si Li kung bakit ang isang sword controller ay may movement techniques ng isang sword prodigy. Matapos obserbahan ang sword skill ni Su, labis siyang pinuri ni Li, at inaming lumagpas sa inaasahan niya ang lakas nito. Gayunpaman, idineklara niyang oras na para sa wakas ay mapagdesisyonan kung sino sa kanila ang mas malakas. Nang marinig ang kanyang pangalan, sinabi ni Su na narinig na niya si Li sa nakaraan niyang buhay, ngunit hindi niya kailanman nakilala ng personal. Pagkatapos ay ngumiti siya habang sumugod pabalik dito para tingnan kung mas matalim ang kanyang espada o kung mas matigas ang talim ni Li. Nang makalapit na siya, sinubukan ni Li na gumawa ng isang flying stab gamit ang isa sa kanyang mga talim, ngunit madali itong naharang ni Su. Inilantad ni Li na isa itong patibong at nahulog dito si Su. Ayon sa kanya, ang enerhiyang nilikha ng flying stab attack ng kanyang talim ay sapat na para makulong ang kalaban sa pwesto para sa isa pang atake. Inihagis niya ang kanyang pangalawang espada kay Su, ngunit madaling inihagis din ni Su ang kanyang espada para harangin ang atake. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sword control technique para ibaling ang direksyon ng espada,
kaya buong bilis itong sumugod kay Lee, na ngayon ay wala ng sandata. Naiwasan ni Lee ang atake, ngunit nadaplisan siya sa proseso. Pagkatapos ay pinulot niya ang kanyang espada at sumugod kay Su para gumanti, ngunit madaling nailagan ni Su ang lahat ng atake niya, kaya lalo siyang nadismaya. Hindi nagtagal, kinontrol ni Su ang kanyang espada pabalik habang sinusubukang inisin si Lee. Sa kabilang banda, natapos ni Yunking ang pagpapagaling, kaya sinubukan ni Yan at Yao na magmadaling pumunta para suportahan si Su. Laking gulat nila nang pagdating doon, nalaman nilang natalo na niya si Lee. Habang tumalikod si Su para umalis, bumangon si Lee at ginamit ang kanyang huling enerhiya para subukan ang isang nakamamatay na atake, na lubos na nagpabigla kay Su. Ito ang kanyang pinakamalakas na skill na itinago niya para sa huli. Sakop nito ang isang Rainforest Rapid Blade Attack, na nagpapalabas ng serye ng tuloy-tuloy na mga hiwa sa lugar. Nang makita kung paano bumaliktad ang sitwasyon, sinubukan ni Yao na sumugod para iligtas siya, ngunit pinigilan siya niyan, sinasabing sasayangin lang nito ang kanyang buhay. Gayunpaman, nagpumiglas siya na makawala, sinasabing hindi baling mamatay siya basta't mailigtas niya si Su. Sumagot naman si Su, sinasabihan itong makinig kay Yan at huwag lumapit. Gulat na nakatingin si Lee dahil matapos tamaan ng napakaraming talim si Su na hawak niya, hindi pa rin ito namamatay. Naiwan siyang nagtataka kung paano ito naging posible, at bigla na lang siyang tinanong ni Su kung sigurado ba itong natamaan siya. Biglang napagtanto ni Lee na ang boses na naririnig niya ay hindi nagmumula sa harap. Biglang naglaho ang katawan ni Chuming na hawak niya, at doon niya napagtanto na isa lang pala itong pamalit sa buong pagkakataon. Lumitaw si Chuming sa likuran, inaasar si Chong na sa wakas ay napansin din niya ito. May suot na Amerikana si Chuming, at siniguro niyang mag-aura farm habang humahakbang papunta sa liwanag. Sinabi ni Chuming na sigurado siyang hindi inasahan ni Chong na ang isang ordinaryong sword controller na tulad niya ay magkakaroon ng ganoong skill. Lumalabas na suot ngayon ni Chuming ang Shadow Sect na nakuha niya matapos buksan ang treasure chest. Isa sa mga epekto nito ay tinatawag na Surge of Darkness, isang skill kung saan matapos itong suotin, lahat ng sword technique skills ay magbibigay ng dagdag na dark attribute damage. Kayang lampasan ng pinsalang ito ang pisikal na depensa. Kasama sa set skills ang Shadow Clone, na lumilikha ng peking anino bilang depensa. Kapag may ginawang pag-atake habang aktibo ang Shadow Clone, magbibigay ito ng karagdagang follow-up slash. Ang lakas ng slash ay katumbas ng 50% ng kanyang normal attack damage. Habang papalapit si Swimming kay Chong, ipinaalam niya rito na nagawa niya ito dahil sa kanyang equipment set skill. Ayaw itong paniwalaan ni Chong dahil hindi niya inakalang may mga collectible sets sa Novice Donjon. Sa katunayan, mayroon lang isang paraan para magawa yon, at iyon ay kung makukumpleto ng player ang Profession Change Quest. Nagpanik si Chong nang mapagtanto niyang ito nga ang nangyari, at naiinis din siya dahil mas mabilis itong nagawa ni Xuming kaysa sa kanya. Dahil wala na itong lakas para lumaban, sinabi ni Xuming kay Cheng na ang tanging natitira na lang ay tapusin niya ito. Hiniwa siya ni Xuming sa dibdib, ngunit bago pa man niya ito tuluyang tapusin, isang nakakabulag na liwanag ang lumitaw sa itaas at binalot si Cheng. Nilipat ng liwanag si Cheng mula sa lugar na yon, at nakilala ito ni Yans bilang life-saving ornament. Nagulat si Jiao nang marinig ito, at ipinaliwanag ni Yans na isa itong kasangkapan na nagpapahintulot sa isang player na lumabas ng dungeon sa emergency mode. Sinabi ni Jans na ang isa sa mga ornament na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, kaya hindi ito isang item na basta-basta makukuha sa loob ng dungeon. Sinabi ni Suming sa kanyang mga kasamahan na siguradong gumastos ng malaki ang kabilang lungsod maprotektahan lang ang kanilang isa-0-star genius. Inamin niyang ibinigay talaga nila ang lahat mailigtas lang ito. Pagsapit ng 2:00 ng hapon ng araw na yon, isang babaeng opisyal sa pulong ang napasigaw dahilan para makuha niya ang atensyon ni Wong. Abala si Wong sa pagkain ng cup noodles, ngunit hindi ito naging hadlang nang tanungin niya ang babae kung nakuha na ba nito ang real-time level rankings ng mga players sa dungeon. Sinabi niyang hindi iyon ang dahilan, kundi ipinapakita ng data feedback na maraming players ang nasa 9 oras na direksyon sa pagitan ng 12:00 hanggang 12:30 ng hapon. Tinanong siya ni Wang kung anong nakakapagtaka roon dahil normal lang naman sa mga players na makaharap ang mahihirap na monsters na papatay sa kanila. Binanggit ng babae na ipinapakita ng data analysis na napatay sila ng data ng isang player at hindi galing sa rehiyon ng kanilang lungsod. Nang marinig ito ni Wong, napagtanto niya na gumagawa na ng kalokohan ang kabilang lungsod, at sinabihan niya ang babae na isave ng maayos ang lahat ng data records. Dahil palaging nasa pinakailalim ang kanilang akademya, naging puntirya na sila ng pambubuli ng ibang mga rehiyon. Tinanong siya ni Wang tungkol sa progreso ng mga estudyante sa pag-clear ng dungeon, at sinagot nitong maayos naman ang kalagayan nila sa ngayon. Binanggit niyang karamihan sa mga teleportation zones ay nakuha na ng mga estudyante, at base sa limitadong real-time dungeon footage na nakukuha nila, ilang magagaling na players na ang bumuo ng malalaking puwersa para simulan ang pakikipaglaban sa boss stages ng dungeon. Tila si Zhang ang nangunguna ngayon, at tulad ng inaasahan, punong-puno siya ng potensyal.
Umaasa si Wang na mapapatay ni Zhang ang boss upang makabalik ang kaluwalhatian sa akademya. Hindi nagtagal ay lumabas na ang real-time ranking data analysis at ipinapakita nitong nasa level 9 na si Zhang. Tabla sila ni Yanzi na nasa level 9 din. Ang nasa ikalawa at ikatlong pwesto ay sina Yunqing at Jiao na nakabuntot lang sa kanila. Bilib si Wang sa lahat ng ito pero hinanap pa rin niya si Xuming at ipinaalam sa kanyang wala si Xuming sa data ng mga nangunguna sa leaderboard. Gayunpaman, inutusan ni Wang ang lalaki na suriin itong mabuti at sabihin sa kanya kung nasaan si Xuming. Matapos ang masusing pagsusuri, pareho silang napanganga nang malaman na si Xuming ay nakastock pa rin sa level 2. Mula sa data na nakuha nila, matapos kunin ni Xuming ang first blood, hindi na muling tumaas ang kanyang level. Lingid sa kanilang kaalaman, nasa level 14 na si Xuming. Nang maabot niya ang level 14 na, nag-unlock ang system ng isang nakatabong set ng appearance para sa kanya. Kasabay nito, nakita rin ng kanyang mga kasamahan ang baliw na pagtaas ng kanilang mga levels sa loob lang ng 2 oras na pagpatay ng mga monsters. Sinabi ni Yunqing sa kanyang mga kasamahan na dapat silang magpasalamat kay Xuming dahil ang impluensya niya ang nakatulong sa kanilang mabilis na mag-level up. Pinag-usapan ni Jiao kung gaano kagaling ang kanilang squad dahil mayroon silang healer at isang player na may long-range abilities. Kaya rin ni Jiao na mag-summon ng mga skeletons para maging pananggalang, at ang pinaka-importanteng tao ay si Xuming na sobrang lakas. Inasar sila ni Xuming, sinasabing lakas nilang lahat yon, at nakikisunod lang siya. Sinabihan siya ni Jiao na huwag nang maging sarkastiko dahil kung hindi dahil sa kanya, pinatay na sana sila ni Cheng. Ipinagmalaki ni Jiao kung gaano kagaling si Xuming, at sinabi niyang kumpiyansa siyang kaya na nilang talunin ang dungeon boss kung hahamunin nila ito ngayon mismo. Sinabi ni Xuming kay Jiao na tama nga siya, pero ang target niya ay hindi ang ordinaryong boss, kundi ang mas malakas na hidden boss. Sa kabutihang palad, nakahanap lang kamakailan si Xuming ng Water Ripple Key na nakuha niya pagkatapos patayin ang Elite Spike-Toothed Beast. Binanggit ni Xuming na para mahanap ang hidden boss ng dungeon, kailangan nilang lutasin ang 3 bugtong gamit ang dungeon data bilang gabay at kolektahin ang 3 kaukulang items. Para sa unang bugtong, sinabihan sila na kapag ang pilak na buwan ay nakabitin sa baybayin, hahati ang lunti ang alon at matutulog ang pulang baluti sa gitna ng malamig na kailaliman. Walang inaksayang oras si Xuming sa pagsagot dito, inuutusan ang system na paganahin ang lokasyon, ang pilak na buwan sa kalangitan. Binanggit niyang walang dungeon weather sa Novice Dungeon, at para mahanap ang pilak na buwan, mayroon lang isang lugar sa dungeon kung saan tumutubo ang mga halaman sa hugis ng buwan. Habang naglalakad sila lagpas sa lawa na nasa harapan nila, nahanap nila ang mismong pupuntahan nila, na siyang lokasyon ng hidden boss. Ang ikalawang bugtong ay ganito, nagsasabing ang tubig sa lawa ay nagiging ambon. Gamit ang mga talulot ng iris bilang gabay sa ilalim ng lumubog na buhangin, pinapanatili pa rin ng baluti ang lumang tipan. Ibinunyag ni Xuming na simula nang pumasok siya sa dungeon, agad niyang kinolekta ang mga trigger items, ang bulaklak ng iris mula sa monster area, upang ihalo sa Water Ripple Key na nakuha niya gamit ang pahiwatig ng ikatlong bugtong. Para sa ikatlong bugtong, sinasabi nito na hawakan ang Star Pattern Key para sumalamin sa ilalim ng lawa. 9 na alon ang ikot sa mismong bato. Ginagawang una ng kabalyero ang kanyang espada para sa kanyang ulo, naghihintay na basagin ng liwanag ang malabong mga alon. Pinagsama ni Xuming ang mga trigger items, at nang magsimula itong kuminang, inilagay ito ni Xuming sa itaas ng lawa. Nagulat ang kanyang mga kasamahan nang makita ito, at tinanong siya ni Jiao kung paano niya nagawang lutasin ang mga bugtong. Bago pa man nila mamalayan, isang alimpuyo ang lumitaw sa gitna ng lawa, at umusbong ang isang kabalyero na nakalabas ang espada. Tuluyang lumabas ang nakakatakot na kabalyero na nakasakay sa kabayo, habang sinasagot ang mga bugtong na nalutas. Sinalubong ang grupo ng mga pulang babala na nagsasabing lumitaw na ang hidden boss, at kilala siya bilang tagabantay ng lawa, ang Lost Knight. Para makalaban ang hidden boss, agad na sumali sina Yans at Jiao sa party ni Xuming kung saan si Xuming ang kapitan. Hinihimok ni Xuming ang grupo na maghanda sa laban dahil nagsimula na ang hamon ng hidden boss. 15 minuto makalipas nito, makikita sina Xuming at ang kanyang grupo na nagtatago sa kakahuyan. Lumalabas na hindi ganoon ang kabalyero na inaasahan nila. Tinanong nila si Xuming kung sa tingin ba niya ay ayos lang na magtago sila rito na parang mga duwag na manok. Ipinunto ni Xuming ang atensyon nila sa katotohanang napakabilis magpatakbo ng kabayo ng lalaki, at walang paraan para mapatay nila siya ng ganoon. Lumalabas na ang mount speed ng kabalyero ay nasa 500 points, na sadyang nakakabaliw. Napakatindi nito na kahit pagsama-samahin pa nilang 4 ang lahat ng stats nila, hindi pa rin ito aabot sa kalahati ng stats ng kabalyero. Habang nagtatago ang grupo, pinapatumba naman ng kabalyero ang mga estudyanteng maaabutan niya. Bago pa man nila mamalayan, nakaubos na ng 3 batch ng mga estudyante ang hidden boss. At dahil sila ang nagsumon sa boss, naniniwala silang tungkulin nilang itama ang lahat. Ilang sandali pa, sinabi ni Jiao kay Xuming na sa pagsunod sa mga utos niya,
Naubos na nila ang lahat ng mana potions ng lahat ng nasa squad at naiset up na rin ang delayed trap. Nagpasalamat si Suming kay Jiao sa kanyang pagsisikap at sinabihan niya sina Yans at Yunqing na sundin ang mga hakbang na plinano nila ng maaga. Lumalabas na sa nakaraang buhay ni Suming, hindi niya kailanman hinamon ang hidden boss, at natural lang na karamihan sa mga awakened ay hindi isusugal na magsummon ng hidden boss sa Novice Dungeon, lalo't kakamulat lang nila sa buhay. Bukod dito, minsan lang sa buong buhay maaaring hamunin ang Novice Dungeon, kaya hindi alam ng karamihan na mayroong hidden boss dito. Ayon sa tala, malabo ang sagot sa mga puzzle, at nang mahanap ito ni Suming, isinaulo niya ito. Subalit, ang hindi niya inaasahan ay ang hidden boss ay magkakaroon ng mount na may bilis na 500 points. Para mapabagsak ang nakakainis na boss, isa lang ang paraan nila, at iyon ay ang ihulog ito mula sa kanyang kabayo. Sinimulan ni Jans ang plano, at sa pagtayo niya sa ibabaw ng bangin, nagpakawala siya ng sunod-sunod na hunting shots patungo sa hidden boss. Nasangga ng kabalyero ang ilan sa mga tira, at ang mga tumama ay wala man lang naging epekto sa kanya dahil sa bigat ng kanyang baluti. Sa pag-ulan ng nakakainis na tira mula kay Jans, nilock siya ng kabalyero bilang aggro target nito. Nang mapagtanto niyang nakuha na niya ang atensyon ng boss, sumigaw siya para ipaalam kay Yunqing, at sinimulan na rin ni Yunqing ang sarili niyang plano. Nagpaapoy siya na nagsimulang maglabas ng makapal na usok sa daraanan ng kabalyero. Sa madaling salita, ang plano ay kunin ni Yunqing ang atensyon ng boss gamit ang kanyang long-range skills. At pagkatapos nito, lilikha si Yunqing ng usok sa lugar na dadaanan ng boss upang harangan ang paningin nito. Isa itong trick na natutunan ni Swimming sa mga goblins nang pumunta siya sa Red Cave. Umaayon ang lahat sa plano. At habang natagpuan ng hidden boss ang sarili sa gitna ng makapal na usok, bigla niyang napansin ang mga nakakalat na skeleton para patagalin ang kanyang pag-usad. Itinaas ng kabalyero ang kanyang espada upang subukang wasakin ang mga skeleton, ngunit pinagana ni Jiao ang kanyang delaying trap para bitagin ang kabalyero. Lumalabas na ito ang bitag na nauna ng inihanda ni Jiao. Dahil bumabagal na ang boss, gumawa na ng hakbang si Suming. Sumugod siya papunta sa likuran ng boss, at inamin niyang kung wala ang tulong ng kanyang mga kasamahan, hinding-hindi niya kakayaning isolo ang kabalyero. Bago pa man malaman ng hidden boss ang nangyayari, lumapag na sa kanya si Suming. Hinawakan ni Swimming ang kabalyero at kinalagkad pababa sa kanyang kabayo. Sumigaw sa tuwa ang team dahil naging matagumpay ang plano nilang pabagsakin ang boss mula sa kabayo nito. Pero sinabihan ni Jiao ang mga kaibigan niya na huwag munang magpakampante dahil first phase pa lang ito. 10 minuto ang nakalipas, sinabihan na ni Jiao si Suming na kahit mapabagsak nila ang boss mula sa kabayo, hindi ibig sabihin na kaya na nila itong talunin dahil siguradong pagod na sila. Sumagot si Suming na sapat na ang magagawa nila, at sinabing kapag dumating ang oras na yon, ipaubayan na lang nila ang boss sa kanya. May kumpiyansang sinabi ni Suming na sosolohin niya ang boss. Ngayon, mainit na naglalaban sina Suming at ang boss. Walang takot na hinarap ni Suming ang boss habang nagkikiskisan ang kanilang mga espada. Habang nasa matinding labanan ang dalawa, manghang-mangha namang nanonood ang mga kasamahan niya mula sa likuran. Pero hindi pwedeng tumunganga lang si Yans, kaya nagplano siyang tulungan si Suming, pero sinabihan siya ni Jiao na kumalma lang. Pinaalalahanan sila ni Jiao na sinabi na ni Suming na ipaubaya ang laban sa kanya, kaya kailangan nilang magtiwala sa sinabi ni Suming dahil may sarili silang misyon. Habang tumitindi ang labanan, ginamit ni Suming ang Shadow Step, na nagbigay sa kanya ng bentahe para magpakawala ng mabibilis na atake sa katawan ng Knight. Sa sobrang bilis ni Suming, nagmukhang napakabagal ng Knight. Inasar ni Suming ang Knight at sinabing napakabagal talaga nito kapag wala ang kabayo niya. Mula sa 500, bumagsak sa nakakabaliw na 55 ang bilis nito. Napagtanto ni Suming na walang espesyal sa isang hidden boss, at patuloy siyang naglabas ng mas malakas na kapangyarihan laban sa Knight na naglalayong patayin ito sa lalong madaling panahon. Pero lahat ng inatake ni Suming sa boss ay hindi man lang nakabawas kahit isang kapat sa armor nito. Ang mas malala pa, bumagsak na sa 7% ang durability ng sandata ni Suming. Naisip niya na hindi sapat ang durability ng espada niya, at dahil sa armor ng Knight, unti-unti na itong nagiging sakit sa ulo kalabanin. Nagdesisyon siyang umatras muna ng kaunti, at habang nagtatago sa puno, napansin ni Suming na naghahanap ang Knight. Naisip niyang hinahanap nito ang kabayo niya, at pinuri niya ito, at sinabing matalino ito dahil alam nito kung gaano siya kabilis kapag nakasakay sa kabayo. Pero sinabihan siya ni Suming na kalimutan na ang kabayo niya dahil inilayo na ito ng team niya. Inilayo na pala ni Jiao at ng iba pa ang kabayo mula sa lugar na yon, pero medyo nahihirapan sila sa matigas na ulong kabayo. Gayunpaman, sinabihan ni Jiao ang mga kasamahan niya na kailangan nilang gawin ang lahat para masigurong hindi makakabalik ang kabayo sa Knight. Nabanggit niya na ipinagkatiwala sa kanila ni Suming ang misyon na ito, nang sabihin nito na ipaubaya na sa kanya ang boss. Sinabi nito sa kanila na napakahalaga ng misyon nila, at ito ay ang pigilan ang kabayo ng boss kahit anong mangyari para hindi na ito makasakay ulit. Habang nagtatago si Suming sa puno, ibinalik niya ang espada sa kaluban nito.
At pagbalik niya sa laban, bumunot siya, at ginamit ng lubusan ang skill na nakalakip dito. Pero pinigilan ng Knight si Chuming na makalapit gamit ang Roaring Water Blade skill nito na muntik nang makatama kay Chuming. Nagawang tumalon patalikod ni Chuming nang basagin ng espada ng Knight ang lupa, at nagulat si Chuming na may alam din palang ilang skills ang Knight. Hinabol siya ng Knight pero umatras si Chuming habang gumagamit ng sword control bilang pananggalang. Napilitan siyang atakehin ang Knight ng agresibo hanggang sa bumagsak ang durability ng sandata niya sa 3%. Naisip ni Chuming na hindi na siya pwedeng mag-aksaya pa ng weapon durability. Ginamit niya ang talas ng kanyang paningin at napansin niyang masisira na ang armor ng Knight, kaya kailangan na lang niyang magtiis muna. Nanatiling nakikipaglaban ang Knight habang nakita ni Suming ang sarili na pilit sinasabayan ang pambihirang liksi nito. Maya-maya pa, naabutan din ng Knight si Suming, at ibinuhos nito ang lahat para saksakin siya. Pero sa huli, napag-alaman nitong clone lang ang napatay niya. Lumitaw si Suming sa malayo at sinabing epektibo ang shadow skill sa lahat ng kalaban, halimaw man o tao. Inactivate ni Suming ang full set habang sinasabing gustong-gusto niya ang mga equipment na ito. Ibinato ni Suming ang espada niya sa Knight gamit ang sword control, at sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang nabasag ang nakakabwisit na armor ng Knight. Masayang tumalon si Chuming palapit sa Knight, pero kasabay nito, naubos din ang durability ng sandata niya. Laking gulat, may iba pa palang plano si Chuming. Inactivate niya ang Shadow Sword na kasama sa set ng equipment. Gamit ang Shadow Sword, binigyan niya ng nakatayong taga ang walang kalaban-labang katawan ng Knight. Pagsapit ng 3 oras 30 minuto pumunta si Principal Wang sa Administration Communication Room ng paaralan para makipagkita sa mga principal ng ibang akademya. Nagulat si Wang nang makitang kanina pa nag-uusap-usap sa communication room ang iba pang mga principal. Sinabi ng mga principal na hindi pa sila matagal doon, pero mukhang sobrang late lang talagang dumating si Wang. Inasar nila si Wang, tinanong kung wala pa bang estudyante sa akademya niya na nakakaharap ang dungeon boss. Maliwanag na magsisimula ng pumasok sunod-sunod ang resulta sa pag-clear ng dungeon pagkalipas ng 3 yen. Pero dahil laging kulelat ang paaralan ni Wang, kinutya nila siya, at sinabing hindi na niya kailangang magmadali sa meeting para magbigay ng report. Sinabi naman ni Wang na hindi siya na-late dahil sa dungeon, kundi dahil nakatanggap siya ng real-time data report mula sa loob ng dungeon. Sinabi ni Wang na may mga manlalaro mula sa labas ng paaralan niya na lihim na pumasok sa novice dungeon ng paaralan niya, pero hindi pa niya malaman kung sino ang mga nanghimasok na ito. Gayunpaman, sigurado siyang mula sa isa sa 3 akademya ng mga kalapit na lungsod ang nanghimasok. Tinanong ni Wang ang isa sa mga principal, si Jai, kung siya ba ang may pakana dahil gumagamit daw ng blade skills ang nanghimasok. Itinanong ito ni Wang dahil nabalitaan niyang may isang henyo sa paaralan nito na eksperto sa mga sandatang patalim. Galit na sumagot si Jai, sinabihan si Wang na tigilan na ang pagsasalita ng walang batayan, at ibinunyag na kasalukuyang nilalabanan ni Cheng ang final boss ng novice dungeon ng paaralan nila. Ipinagmalaki niya ang talento ni Cheng, at sinabing sigurado siyang makiklear nito ang dungeon sa loob ng kalahating oras. Ginamit din ng principal ng Dongling Academy ang pagkakataon para magyabang, at sinabing may 3 estudyante ang akademya niya na nakikipaglaban na sa boss. Nakisali na rin ang Nengang Academy, at sinabing malapit nang maklear ng mga estudyante nila ang dungeon. Nang marinig ito ni Wang, napagtanto niyang nadadalian lang ang ibang akademya sa boss, kaya mas makabubuting magmadali na sila bago maubusan ng oras. Alam niya na ang ibig sabihin ng pagkabigo nila ngayong taon ay 2 slot na lang para sa Serai Tower Assembly na magiging pinakakonti sa kasaysayan. Base sa mga report, ang estudyanteng malapit nang makaklear sa dungeon ay si Zhang, kaya inilalagay ni Wang ang lahat ng pag-asa niya sa kanya. Sa loob ng dungeon, ginagawa ni Zhang ang lahat para talunin ang final boss na si Simba, isang level 15 na halimaw. Mukha ng bugbog sarado si Zhang at ang team niya, pero tuloy pa rin sila sa pag-atake sa halimaw. Nagtamo ng malaking pinsala ang team ni Zhang, at nagsimulang tumakbo ang ilan sa kanila dahil naisip nilang wala silang laban sa boss. Habang tumatakas ang iba, nagpasya si Zhang na labanan ng mag-isa ang boss dahil balak niyang kunin ang clearing reward ng dungeon kahit anong mangyari. Lumalabas na na-motivate si Zhang ng mensaheng natanggap niya mula kay Xiaoman na nagsabing sinaktan siya ni Xueming. Inudyukan ni Xiaoman ang nobyo niya na ipaghiganti siya, at handa si Zhang na isugal ang lahat para makuha ang reward at makapaghiganti kay Xueming. Nang maghanda na siyang magwala ng tuluyan, bigla na lang naglaho ang halimaw sa harapan niya. Naiwang gulat si Zhang dahil hindi niya maintindihan ang nangyari. Lumitaw ang student status windows, at isa pala itong dungeon notification. Ipinaalam sa mga estudyante na may isang squad na nakatalo sa hidden boss. Binati ang mga estudyante at sinabihan na maghanda sa matagumpay nilang pag-uwi. Nang makita ni Jiao at ng dalawa pa ang notification, agad nilang nahulaan na si Xuming ang matagumpay na sumolo sa hidden boss. Nasa meeting si Wang kasama ng iba pa nang magliwanag ang paligid, na nagpapahiwatig na may nanalo na. Hindi man lang inasahan ni Wang na mananalo ang akademya niya sa pagkakataong ito,
kaya nanatili siyang tahimik habang abala ang ibang mga prinsipal sa pagtatalo kung sino kaya ang nakaklear sa dungeon. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang ang akademya na nakaklear sa dungeon ay ang Xuanjing Academy. Nang malaman ng ilan ang tungkol sa hidden boss, ayaw nilang maniwala na may ganitong boss sa loob ng dungeon. Mayabang na ipinagmalaki ng mga estudyante mula sa Xuanjing Academy kung paano nagtulong-tulong ang mga estudyante nila para patayin ang hidden boss. Naniniwala ang karamihan na si Zhang at ang team niya ang nakapatay sa boss, pero lingid sa kaalaman nila na ang tagapagligtas nila ay si Swimming na nakaabot sa level 16 na pagkatapos ng lahat. Nagbuni ang mga kasamahan ni Chuming na pinupuri siya sa pagbuhat sa kanila dahil umakyat sila ng 2 level dahil sa kanya. Tinawag ni Chuming ang mga kasamahan niya at sinabing dapat na nilang ipamahagi ang mga reward mula sa pagpatay sa hidden boss bago magbukas ang exit portal. Sinabi ni Yans kay Chuming na masaya na siya sa pagtaas ng level niya at hindi siya gaanong interesado sa mga reward. Sumang-ayon din si Yunqing kay Yans na sinabing ayos na rin sa kanya ang pagtaas ng level niya. Nabanggit ni Yans kung paano sila tinulungan ni Suming mula sa pagliligtas sa kanila sa espada ni Li Chen Guang hanggang sa pagtuklas ng sikreto ng hidden boss at tuluyang pagpatay dito. Sinabi ni Yans na nakokonsensya siya na wala naman siyang masyadong nagawa, kaya parang maling tanggapin niya pa ang mga reward. Nagsasalita pa siya nang ibigay sa kanya ni Xuming ang isang pambihirang pana. Isa itong malakas na pana na magagamit niya pag abot niya sa level 20. Nakatanggap din si Yunqing ng isang Heart Soul Necklace na nagpapataas sa limitasyon ng kanyang Soul Power Storage at Absorption Efficiency. Para kay Jiao, binigyan siya ng isang scroll para sa Blood Armor Undead Summoning. Kapag natutunan na niya ang skill na ito, kaya na raw niyang isumon ang hidden boss na si Blood Armored Undead Knight. Bukod dito, ang attribute levels ng sinamon na nilalang ay nakadepende sa attribute levels ng manlalaro. Matapos ipamahagi ang mga luot, ipinaalam sa kanila ni Suming na ang mga luot na nakuha nila ay nakaugnay sa kani-kanilang mga profession reward. Nabanggit niyang ibig sabihin lang nito na hindi lang siya ang kumikilala sa kanila bilang bahagi ng team na matagumpay na nakapatay sa hidden boss. Taas noong sinabi ni Suming sa kanila na kinikilala sila ng dungeon dahil kung wala ang tulong nila, hindi sana matatapos ang hamon. Maya-maya pa, binati na ng dungeon ang mga estudyante sa pag-clear nito at ibinunyag na tumagal ng halos 8 oras ang buong pagsasanay. Ipinaalam ni Suming sa mga kasamahan niya na tapos na ang oras at kailangan na nilang umalis. Biglang bumukas ang isang portal sa likuran nila at ipinaliwanag ni Suming na sa tuwing nakiklear ang isang dungeon, papasok ito sa settlement phase. Pagkatapos ay ibibigay na sa totoong mundo ang contribution rewards para sa bawat manlalaro na nakipaglaban sa dungeon pagkalabas nila rito. Habang papalapit si Suming sa exit, pinuri niya ang mga kasamahan niya sa mahusay na trabaho. Ilang sandali pa, nagsimula nang lumabas ang mga estudyante mula sa dungeon at lubos na napaiyak ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Maraming estudyante ang nag-iyakan dahil napakataas ng bilang ng mga namatay. Tinignan ni Suming ang sitwasyon at napagtanto na mula pa noong una, nakasentro na ang lahat sa mga awaken. Habang ang ilan ay umiiyak dahil sa mga taong nawala sa kanila, may ilan namang masaya dahil nakatanggap sila ng mga pabuya na nagpapakitang ang panuntunan dito ay matiraang matibay. Maya-maya pa, lumabas ang principal sa screen para batiin ang mga nakaligtas, at sinabing ito ang unang pagsubok nila matapos mag-awaken sa pagpasok nila sa mundo ng mga awaken. Sinabi niya na ito na ang huling aral na maibibigay sa kanila ng akademya bilang mga graduate. Ipinagpatuloy ni Wang ang kanyang talumpati at sinabing ang pagiging awaken ay hindi lang sumisimbolo sa kapangyarihan, pera, at karangalan. Sinabi niya na sumisimbolo rin ito sa responsibilidad, pagmamahal, at kapayapaan. Sinabi niya sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay na alalahanin ang kalungkutan at sakit, habang ang mga nagtagumpay naman ay dapat alalahanin ang responsibilidad at ang kanilang layunin. Habang nagtatalumpati ang prinsipal, tinanong ni Jiao si Suming kung ano ang nararamdaman niya sa lahat ng nangyayari dahil maraming estudyante ang kakamatay lang. May sinabing nakakagulat si Suming sa kanya na hindi niya na kailangang mag-alala dahil mabubuhay muli ang mga namatay na estudyante. Hindi pa siya tapos magsalita nang sabihin ng prinsipal na para makumpleto ang aral ng Novice Dungeon, lahat ng mga kaklase, kamag-anak, at kasintahang nawala sa kanila ay mabubuhay muli sa loob ng 30 minuto. Nagulat ang mga estudyante nang marinig ito, at labis na nanlamig si Jiao dahil hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Suming ang bagay na ito. Nang kumalma na ang lahat, pumasok na ang dungeon sa reward settlement phase para ipamigay ang mga pabuya. Ipinamahagi ang mga pabuya base sa kanilang ambag at bilang ng mga halimaw na napatay nila noong nasa loob sila ng dungeon. Maayos ang lahat hanggang sa turn na ni Suming. Isang mahabang listahan ng mga achievement ang lumabas sa screen na nagpapakita kung gaano karaming halimaw ang natalo niya. Itinuturing ng dungeon ang kanyang achievement bilang perfect challenge habang ipinapakitang rank ang kanyang final evaluation. Laking gulat ng lahat na mag-isang naiambag ni Suming ang 71% ng lahat ng nangyari sa dungeon.
Kinalaunan, nagpunta si Suming sa data room kung saan naghihintay ang principal. Pagbukas niya ng pinto, tinawag siya ng principal na number 1 student, pero hindi man lang iyon pinapansin ni Suming. Nakatulog kasi ang loko kaya siya na late sa pagpapatawag. Sa final rankings, nanguna si Xuming, habang tabla naman sina Yanzi at Zhang sa ikalawang pwesto. Nasa ikatlong pwesto si Yongqing, habang nakuha naman ni Jiao ang ikaapat na pwesto. Napagtanto ni Xuming na graduate na siya, kaya hindi na niya kailangang mag-low profile pa. Bukod pa rito, wala siyang nakikitang dahilan para baguhin ang kanyang impormasyon, dahil sa hinaharap, magiging milya-milya na ang agwat nila ng kanyang mga kaklase. Habang abala si Xuming kakaisip sa kanyang hinaharap, nakakapit ang principal sa binti niya na parang siya ang tagapagligtas nito. Tinanong ni Xuming ang matanda kung hanggang kailan siya nito balak hawakan, pero puro pasasalamat lang ang nasabi ni Wang. Sinabi ni Wang na hindi niya alam kung paano iyon nagawa ni Xuming, pero masaya siya na naiangat nito ang paaralan mula sa kulelat matapos ang maraming taon. Sinimulang ikwento ni Wang na natameme ang ibang mga principal matapos lumabas ang rankings. Ibinunyag ni Wang na ang kanilang akademya ang nangunguna sa 4 na karatig na lungsod, at si Xuming ang unang pumwesto sa lahat ng Academy Novice Dongjons. Tinanong ni Xuming si Wang tungkol sa ranking ni Chong, at sinabi nitong nakuha niya ang ikatlong pwesto sa ranking ng lahat ng akademya. Sinabi ni Wang na ayon sa narinig niya, hindi nito naibigay ang lahat ng makakaya nito dahil nasugatan ito. Tapos ay tinanong ni Wang si Xuming kung paano nito napatay ang hidden boss dahil kahit may isa 0-star talent siya, isa lamang siyang sword controller na isang mahinang profession sa simula. Binanggit ni Wang na sa pagkakaalam niya, hindi galing si Xuming sa isang marangyang pamilya at wala rin itong sapat na pera pambili ng god tier equipment, pero nagawa niyang patayin ang isang hidden boss na mas mataas sa level niya. Inamin ni Wang na sa buong panahon niya bilang principal, ngayon lang siya nakakita ng estudyanteng kasing lakas ni Xuming. Sigurado rin si Wang na hindi nagawa ni Xuming ang napakabigat na tagumpay na ito dahil lang sa mga materyales na ipinadala niya rito dahil ang mga item na iyon ay bahagya lang na magpapataas sa combat power nito. Bago pa man siya makapagdaldal, sumingit na si Xuming at sinabing nanalo siya dahil sinuwerte lang siya. Naguluhan si Wang nang marinig ito, kaya sinubukan ni Xuming na gawin itong mas kapani-paniwala na sinabing sinuwerte lang siya at nakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na skills at items. Nagulat si Wang nang marinig ito, at tinanong niya kung ganoon ba karami ang malalakas na items at kayamanan sa Novice Donjon. Sumagot ng si Xuming, sabay bunyag na bukod sa mga ito, napakaswerte niya at nakatagpo siya ng mga maaasahang kakampi. Siniguro ni Xuming na paligoy-ligoy ang mga sagot niya dahil imposibleng sabihin niya kay Wang na nareborn siya. Sinabi ni Xuming na hindi niya matatalo ang boss kung hindi dahil sa tulong ng mga kakampi niya. Matapos marinig ito, napagtanto ni Wang na hindi lang isang magaling na estudyante si Xuming, kundi isang napakagaling na leader. Ibinunyag naman ni Wang na noong dumating ang ibang estudyante kanina para kunin ang pabuya nila, walang tigil si Jiao sa pagpuri sa kanya, at sinabing isang malaking biyaya na makasama si Xuming sa grupo. Ibinunyag ni Xuming na nagpadala ng mensahe si Jiao sa kanya kaninang umaga na nag-aayang magsabay sila, pero siya ang tumanggi dahil alam niyang hahanap ng paraan si Jiao para ipahiya siya dahil sanay itong pumuri sa iba. Paalis na sana si Xuming nang pigilan siya ng principal at iniabot sa kanya ang token para sa Thelay Tower Assembly. Sinabi ni Wang na dahil sa ipinakita ni Xuming, napilitan ang vice mayor na nooy minamaliit sila na mamigay ng karagdagang token mula sa ibang akademya papunta sa akademya nila. Sa huli, nakakuha ng 5 token ang akademya ngayong taon at ibinigay ang mga ito kina Xuming, Jiao, Yanzi, Yongqing at Zhang. Sinabi ni Wang kay Xuming na gusto nitong ipaliwanag ang kahalagahan ng Thelay Tower Assembly sa kanya. Pero sinabi ni Xuming na hindi na kailangan dahil alam na niya ito. Sa madaling salita, ang Thelay Tower Assembly ay ang lugar na pinapangarap ng maraming bagong awakened na estudyante. Matapos hamunin ng mga awakened na estudyante ang Novice Donjon, nakatumbas ng pag-graduate sa akademya, hakbang na nila ito papasok sa mundo ng mga awakened. Karamihan sa mga estudyante ay sa mga junior donjon lang pwedeng magsanay sa hinaharap, paunti-unting humahamon pataas, hakbang-hakbang, pero tuloy-tuloy at sigurado. Ang panganib nga lang ay mas mabagal ang paglakas at pag-usad. Gayunpaman, iba ang qualification ng Thelay Tower Assembly dahil ang mga may bitbit na Thelay Tower Assembly token ay magkakaroon ng mas mabilis na training channel. Kahit pa magkakaiba ang mga pagsubok sa loob ng tower, mabilis at marami naman ang makukuhang pabuya na magpapalakas sa kanila. Sa nakaraang buhay ni Xuming, hindi siya nakakuha kaagad ng qualification para sa Thelay Tower, kaya hindi siya nakagawa ng malaking agwat sa karamihan ng mga player noong umpisa. Sa madaling salita, hindi sapat ang mga nakuhang resources kapag hinati na ng pantay-pantay, pero balak ni Xuming na ibahin ang lahat sa buhay niyang ito. Taos-pusong binati ni Wang si Xuming at sinabing nakagraduate na siya sa akademya, ngunit ipinaalala niya na hindi na magiging katulad ng Novice Donjon ang mga susunod na pagsubok na pwede siyang umulit kapag nabigo.
Sinabi niya na iisang pagkakataon lang ang ibibigay ng mga susunod na hamon at ang nakataya rito ay ang kanyang buhay. Inilahad ni Wang ang kamay niya kay Chuming na umaasang makakagawa ito ng mga dakilang bagay sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-aambag sa mundo. Ngumiti si Suming, inabot ang kamay ng prinsipal at tiniyak dito na naintindihan niya. Kinalaunan sa mayamang distrito ng lungsod, makikitang nagdiriwang si Yoncheng kasama ang pamilya niya para sa kanyang tagumpay. Mahigpit siyang yakap ng kanyang ama na nagsasabing masayang-masaya siya na nakabalik itong ligtas at nakakuha pa ng 3 pwesto sa akademya. Akala niya ay naging maayos ang trabaho ng mga helper na kinuhang Nilan pero mabilis na naitama Nilan ang maling akala niya. Ibinunyag Nilan na isang estudyanteng nagngangalang Suming ang tumulong kay Yunking. Kinumpirma ito ni Yunking at sinabing palpak lahat ng helper na binayaran ng kapatid niya at muntik na rin siyang bumagsak. Pero dumating si Chuming at iniligtas siya. Sinabi niyang hindi lang siya iniligtas ni Chuming dahil binigyan pa siya nito ng magagandang skill book at equipment. Ipinaalam ni Yunking sa kanyang ama na napakalakas ni Chuming at nabanggit naman nila na noong una ay balak din niyang bayaran si Chuming pero nagkaroon lang sila ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Sinabi nila na hindi niya akalaing pagtatagpuin pa rin sila ng tadhana sa huli at inamin niyang kailangan nilang humanap ng paraan para makapagpasalamat ng maayos kay Suming. Nagulat ang kanilang ama nang makitang nagkakasundo ang dalawa sa isang bagay, at dahil dito, naisip niya na tama lang na hanapin nila si Suming para magpasalamat. Matapos iyon, inutusan ng kanilang ama sila na kunin ang contact information ni Suming. Idinagdag niya na kinuha niya ang pinakamagaling na chef para ipagluto sila ngayong gabi upang ipagdiwang ang tagumpay ni Yonching. Biglang nakatanggap ang lalaki ng isang mahalagang tawag na noong unay gusto sana niyang ibaba hanggang sa marinig niya kung tungkol saan ito. Lumayo ang lalaki para mag-usap ng sarilinan. At dito niya nalaman na nitong nakalipas na 2 araw, may nagpadala ng mga asasin para patayin ang mga tao nila. Tinanong ng lalaki ang opisyal na tumawag kung alam nito kung sino ang nasa likod ng lahat, at ibinunyag ng lalaki na gawa ito ng pamilya Zhang. Makalipas ang 2 araw, kinontak ni Jiao si Suming at sinabing oras na para pumunta sa Serai Tower, at sinabi niya na dapat ay magkakasama sila. Sumang-ayon si Suming dito, pero iminungkahi niya na mauna na muna sila habang nangangakong susunod din kaagad. Nang handa na sanang umalis si Suming, naisip niya ang sinabi ni Wang na ang token lang na ibinigay sa kanya ang kailangan niya papunta sa tower. Kailangan niyang palabasin ang teleportation portal patungo sa kanyang destinasyon, at tanging ang mga kwalipikado lang sa Serai Tower Assembly ang pwedeng pumasok sa teleportation portal. Sinunod ni Suming ang sinabing proseso, at kinilala siya ng teleportation portal bilang isang kwalipikadong awakened. Nakangiti siyang pumasok sa portal, at paglabas niya ay nasa 100 na siya. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, nagkataon lang na nakapunta siya sa tower. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na nakarating na rin ang ibang challenger. Pero natutuwa lang si Chuming dahil nagkaroon na siya ulit ng pagkakataong hamunin ang lugar na iyon. Lumakad siya papunta sa pintuan, at ginamit ang kanyang token bilang pagkakakilanlan para buksan ito. Pagkapasok niya sa hall, nakita niya ang isang mensahe sa screen na sinasabing kailangan nilang hintayin ng ibang mga challenger na magsimula ang seremonya sa isang roof floor hall. Natameme si Suming dahil mas malaki ang hall na ito kumpara sa nakaraang buhay niya. Pinagmamasdan ni Suming ang paligid nang dumating ang mga kakampi niya. Inasar ni Suming si Jiao na sinabing maaga siyang dumating pero sinigawan siya ni Jiao at sinabing siya ang napakalate dahil kanina pa sila nandoroon. Ayon pala, umabot na ng matagal ang paghihintay nila sa pagdating niya. Bukod pa rito, naging magkakaibigan na rin ang tatlo matapos ang mga pinagdaanan nila ng magkakasama. Idinagdag pa ni Jiao na mas makakabuti rin kung babantayan nila ang isa't isa dahil hindi nila alam kung ano ang aasahan doon. Biglang sumulpot si Zeng mula sa likuran at akmang susuntukin si Suming. Gayunpaman, nakaiwas si Suming bago pa siya matamaan. Tumama sa sahig ang suntok ni Zeng at kumuha ito sa atensyon ng lahat dahil may naghahasik na agad ng gulo sa isang prestihiyosong bulwagan. Gustong malaman ni Jiao kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Zhang at sinabi naman ni Zhang kay Suming na nandoon siya para ipaghiganti ang ginawa nito sa kanyang nobya. Sinimulang ilabas ni Zhang ang kanyang sandata para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Pinagbantaan ni Zhang na tatapusin niya si Suming sa mismong lugar na yon. Sinabihan ni Suming ang loko na hindi pa ito ang araw para tapusin ang kanilang gusot. Sakto namang na-detect ng system sa hall na may namumuong kaguluhan. At dahil bawal ang pakikipag-away sa loob ng bulwagan, umandar ang mekanismo ng pag-iwas na nagbigay ng nakakaparalisang boltahe sa katawan ni Zhang. Bumagsak si Zhang sa lupa, ngunit bago siya mawalan ng malay, sinabi niya kay Suming na huwag isiping nakatakas na siya. Alam ni Suming na maaaring hindi halata na may sumasalubong sa kanila, pero malinaw na may nagmamasid sa kanila. Nakakagulat na nasa malayo rin si Cheng na nagmamasid kay Suming at sa kanyang grupo. Pagkatapos ay sinabihan ni Suming ang kanyang mga kasamahan na sundan siya sa mga upuan. Tinanong siya ni Jiao kung bakit sila pupunta sa mga upuan kung hindi pa naman nagsisimula ang seremonya.
Tila dapat nilang basahin ang gabay para sa paghamon sa Serai Tower Assembly, ngunit nabanggit ni Xueming na hindi na kailangang pumila dahil ang sikreto ay nasa mga upuan. Nagulat si Jiao kung paano ito nalaman ni Xuming, at tinanong niya ito kung hindi ba ito ang una niyang pagpunta sa bulwagan. Binaliwala ni Xuming ang kanyang tanong at sinabihan siyang manood ng maigi pagkatapos maupo ng tahimik sa upuan ng ilang sandali dahil lilitaw sa kanilang harapan ang sistema ng pagpili para sa Serai Tower. Gaya ng sinabi niya, lumitaw ang isang window sa harap ni Xuming at sinalubong siya sa initiation challenge ng Serai Tower Assembly. Nang lumitaw na rin ang window ni Jiao, mabilis na naupo ang dalawa pa. Ibinunyag ni Xuming na ang pagkumpleto sa 100-layer tower floor challenges ang magdedetermina ng kanilang ranggo sa pagpasok sa assembly mamaya. Naguluhan si Jiao nang marinig niya ito, kaya ipinaliwanag ni Xuming sa kanya na isa itong paligsahan sa pag-akyat sa tower. Kung mas mataas na palapag ang hahamunin, mas mataas din ang makukuhang huling marka. Gayunpaman, kung pare-pareho ang mararating nilang palapag, ang tagal ng oras nila para marating ang palapag na iyon ang gagamitin upang husgahan ang lahat. Nagulat si Jiao nang marinig na isinasaalang-alang din ang oras ng pag-akyat sa buong proseso. Agad niyang napagtanto na dapat ay hinahamon na nila ang mga tower, habang ang iba ay nalilito pa rin kung ano ang gagawin. Kinumpirma ito ni Xuming, at sinabing ang mga seremonya ay paraan lamang ng Serai Tower Assembly upang subukan ang kakayahan ng mga hamon sa pag-oobserba at pakikibagay. Nabanggit ni Xuming na ang paghihintay na matapos ang seremonya bago tingnan ang gabay ay nangangahulugang huli na sila ng isang hakbang. Ang nais makita ng assembly ay ang kakayahan ng hahamon na mag-obserba sa paligid, humanap ng mga paraan, at manguna. Tinanong naman ni Xuming ang tatlo kung handa silang makipagtulungan sa kanya para akyatin ang tower tulad ng ginawa nila sa Novice Donjon. Mabilis namang sumang-ayon dito si Yunqing, at sinabing pakiramdam niya ay ligtas siya kapag sumusunod kay Xuming. Gayunpaman, binanggit ni Yans na hindi siya makikipagtulungan kay Xuming. Tinanong nila siya kung bakit ganito ang desisyon niya, at ibinunyag niyang sa Novice Donjon, dahil kay Xuming ay nakarating sila sa mataas na antas. Sa madaling salita, masyado silang umasa sa lakas ni Xuming, ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niyang ayaw niyang maging pabigat kay Xuming. Bukod pa roon, gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para magsanay at mas maging malakas. Sumang-ayon naman si Jiao sa kanya at sinabing kailangan nila ng tunay na pagsubok. Iminungkahi ni Jiao na silang tatlo na lang ang magsama-sama nang hiwalay kay Xuming upang masiguro na mas malaki ang tyansa nilang manalo. Pumayag si Yans at wala namang magawa si Yunqing kundi sumama sa kanila. Nang maayos na ito, nauwi sa pagpasok mag-isa si Xuming habang ang tatlo pa ay pumasok bilang isang grupo. Kasabay nito, nakatutok pa rin si Cheng sa kanila at naghahanda na rin siyang magsimula ng hamon dahil hindi pa siya tapos kay Xuming. Nauna nang umalis si Xuming at ninais niya ng swerte sa kanyang mga kasamahan sa kanilang mga daan. Pagdating niya sa unang palapag, nakarehistro si Xuming bilang Challenger 001 dahil siya ang unang pumasok sa 100-layer tower. Kumpiyansa si Xuming na alam niya kung anong halimaw ang kanyang makakaharap, ngunit biglang lumitaw sa malayo ang isang manok na ikinagulat niya. Napaisip si Xuming kung bakit iba ang hamon kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Madaling nahawakan ni Xuming ang manok, nagtataka kung ano nga ba ang dapat niyang gawin dito. Sa kanyang nakaraang buhay, nang hamunin niya ang tower, ang unang halimaw na nakasalubong niya ay isang level 5 na halimaw, isang purple Ford Fientiger. Dahil sadyang magkaiba ang hamon ngayon, naisip niya na baka pinagtatawanan siya ng tore dahil isa siyang noob, kaya naman isang manok ang ipinadala sa kanya. Bigla niyang napansin na may mga question mark ang manok sa bahagi ng level nito na medyo kakaiba. Nang akmang mabilis niya itong papatayin, nakawala ang manok at lumipad sa malayo. Bumagsak ang manok sa lupa at agad na nagbago ang aura nito. Naging pula ang mga mata nito, at ang ekspresyon nito ay naging parang kay Agent 47 mula sa isang walang laban na manok. Sumugod ang manok kay Xuming sa bilis na nakakasilaw, at doon niya napagtantong hindi ganoon kadali ang hamon na naisip niya. Bumalik sa bulwagan, sa wakas ay pinagbigay alam sa mga hahamon na tapos na ang seremonya, at ang susunod na mangyayari ay ang paliwanag sa hamon. Biglang napansin ng mga hahamon na mayroon na palang leaderboard. Ang kasalukuyang nasa unang pwesto ay si Challenger 002, at nagtataka ang mga hahamon kung paano nagkaroon agad ng mga taong humahamon sa mga tour gayong sumasali pa sila sa seremonya. Nalaman na si Challenger 002 ay si Chong, at nalampasan na rin niya ang ikalawang palapag. Samantala, nahihirapan pa rin si Xuming sa manok, na inakala niyang isang simpleng halimaw lamang na madaling patumbahin. Napagtanto ni Xuming na mahirap kalabanin ang manok dahil sa kahangahangang bilis at sumasabog na lakas nito. Kahit pa binilisan niya ang kanyang sarili, nakakahanap pa rin ng paraan ang manok na maiwasan siya. Sinubukan ni Xuming na sumabay, pero ang tanging nakikita niya ay mga laser na tumatama sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sobrang nadismaya si Xuming dito, at alam niyang walang magagawa ang kasalukuyang kakayahan niya laban sa nakakainis na manok.
Napagtanto ni Chuming na kailangan niya ng agarang solusyon dahil kung patuloy siya sa ganitong sitwasyon, tatagal pa ito kaysa sa inaasahan niya. Mawawala ang kalamangan niya sa oras dahil nauna siyang pumasok sa hamon kung hindi siya makakahanap ng mabilis na paraan upang matapos ang sitwasyon. Napagdesisyonan ni Suming na subukan ang kanyang bagong kakayahan na nakuha niya matapos patayin ang nakatagong boss sa Novice Dungeon. Sumugod si Suming papalapit sa manok, ng buong lakas na inihawi ang kanyang sandata, ngunit tumalon ito sa ere para iwasan ang kanyang atake. Sa oras na lumapag muli ang manok sa lupa, ngumiti si Suming dahil naroroon ang manok sa eksaktong gusto niyang pwesto. Lumabas na naayos na niya ang isang skill na kilala bilang Sword Tomb kanina pa. Ang teknike na Sword Tomb ay tumatawag ng isang higanting espada na lalabas mula sa lupa sa tinalagang target, na nagdudulot ng matinding pinsala. Pagkatapos tumama ang Sword Tomb sa manok sa oras na gusto niya, napaisip si Suming kung umubra nga ang plano niya. Ngunit nang mawala na ang alikabok, nakatayo pa rin ang manok at napadaing si Suming sa dismaya dahil sa puntong iyon, parang wala nang katapusan ang paghihirap niya. Nagreklamo si Suming kung papaanong hindi ka makakatagpo ng isang ordinaryong manok sa unang palapag at nang mapagtanto niya ito, naging malinaw na sa kanya ang lahat. Sumugod na naman ang manok pero sa pagkakataong ito, may ibang plano na si Chuming. Agad niyang ginamit ang chicken immobilization technique na nagpapilay sa manok sa takot. Ngumiti si Chuming dahil tama nga pala siya. Ang halimaw ay isang ordinaryong manok lang, at nang walang sinasayang na oras, pinatay niya ang manok. Sa madaling salita, ang chicken immobilization technique ay isang stress-induced death defense mechanism. Dahil patay na ang manok, binati si Xuming sa pagkakalampas niya sa unang palapag. Napagtanto ni Xuming na ang unang palapag ay para subukan ang talino niya at hindi ang lakas. Inamin niyang ang 100-layer tower sa taong iyon ay napakakawili-wili. Habang nagpapatuloy siya sa ikalawang palapag, napagtanto niyang ang number 1 ngayon ay si Chong, at tila nagsisiksikan na sa Thor ang ibang mga hahamon, kaya naman naglaho na ang kanyang time advantage. Ngunit mas lalo lang itong nagpaalab kay Xuming dahil nais na niyang samantalahin ang kanyang bilis. Desidido siyang manalo at walang kahit anong pipigil sa kanya na gawin yon. Kasabay nito, nalaman na rin ng mga hahamon sa labas kung paano hahamunin ang Thor, at inis na inis sila na naaksaya lang ang oras nila sa seremonya. Habang nagmamadali silang kumuha ng upuan, napagtanto nilang nalampasan na ni Chong ang 6 na palapag, kung kaya't siya na ang number 1 sa leaderboard. Nakakagulat na nalampasan na rin ni Jiao at ng kanyang grupo ang 4 na palapag at nasa ikatlong pwesto sila. Katabla nila ang Challenger 001 na nakadisplay sa screen bilang God of Slaughter, dahilan upang maguluhan sila kung sino yon. Lumabas na pagkatapos malampasan ang unang palapag, inalukan si Chuming ng pabuya, at iyon ay ang magpasok ng sariling title. Nagulat dito si Chuming dahil sa nakaraan niyang buhay, pagkatapos niyang matalo ang tigre, ang pabuyang ibinigay sa kanya ay isang maliit na gawang kahoy na kahon, at sa loob nito ay isang walang silbing healing potion. Napagtanto ni Chuming na maraming nagbago sa pagkakataong ito, at napaisip siya kung dahil ito sa pagkabuhay niya muli. Kahit pa ganoon, hindi lang niya basta papansinin ang regalo, at napagdesisyonan niyang gamitin ang propesyon niya sa kanyang nakaraang buhay bilang kanyang title, kaya napili niya ang God of Slaughter. Nakakagulat na pinalitan ng title ang pangalan niya mula Chuming naging God of Slaughter. Pagkakita ni Chuming dito, napangiti siya dahil eksakto iyon sa gusto niya. Nang hindi nagpipigil, sinimulan niyang patumbahin ang mga halimaw. At sa loob lamang ng 1 minuto, ang mga nanonood ay nakitang nalampasan ni Chuming ang isang palapag sa loob lamang ng 1 minuto. Bago pa nila mamalayan, nakarating na siya sa ika-4 na palapag, at napanganga sila kung gaano siya kagaling. Kahit na napakagaling ni Suming, hindi nila inaasahan na makakahabol siya kay Chung dahil hindi rin ito nagpapakita ng anumang senyales ng pagbagal. Habang nasa ika-4 na palapag pa rin si Suming, nakarating na si Chong sa ika-8 palapag. Nang mapagtanto ni Suming na nakarating na si Chong sa ika-8 palapag, nagpasya siyang magseryoso dahil sadyang nahuhuli na siya, salamat sa oras na sinayang niya sa unang palapag. Pagdating niya sa ika-5 palapag, pinatay niya ng isang tira ang halimaw na naroroon, at makalipas ang ilang sandali, nalampasan din ng grupo ni Jiao ang ika-6 na palapag. Masaya si Jiao na nakalampas ulit sila sa isa pang palapag ng walang anumang issue, at ito ay dahil sa kanilang hindi kapani-paniwalang teamwork. Habang ginagamit ang kanyang mga summon bilang mga vanguard, si Yans naman ang responsable para sa full output, habang si Yunking ang namamahala sa healing at containment. Napagpasyahan niya na pambihira ang kanilang teamwork, at saktong tumawag ng pansin si Yunking sa kanilang grupo upang tingnan ang ginagawa ni Xuming. Pinaalam niya sa kanila na sa maikling panahon, umakyat sa ranggo ng Thor si Xuming at naunahan sila. Mukhang nasa ika-7 palapag na ngayon si Xuming at nahigitan na sila. Samantala, katatapos lang malampasan ni Chong ang ika-9 na palapag, at napansin niyang lumalakas na ang mga halimaw, ngunit kasabay nito, hindi pa rin sila banta sa kanya. Naalala niya mula sa mga alituntunin na kung sino man ang unang makakalampas sa ika-10 palapag ay makakatanggap ng karagdagang pabuya. Madaling nalaman ni Chong na ang God of Slaughter ay si Chuming,
at kahit na wala siyang ideya kung bakit ang tagal niya sa unang palapag, natitiyak niyang hindi na ulit makakahabol sa kanya si Chuming. Huminga ng malalim si Chong taglay ang kumpiyansang siya ang kukuha ng pabuya sa ika-10 palapag. Hindi pa siya tapos mag-isip tungkol dito nang makatanggap siya ng abiso na kalalampas lang ni Chuming sa ika-9 na palapag. Sabay na nakarating ang dalawa sa 1-0 lead floor, at ang halimaw sa ika-10 palapag ay isang level 15 na Minotaur. Sa labas, itinigil na ng ibang challengers ang kanilang pag-akyat at nagpa siyang manood na lang ng rankings dahil alam nilang hindi na nila kailangang magmadali, lalo na't imposibleng maabutan nila ang mga halimaw na nauna sa kanila. Napagtanto nilang mas mabuti pang panoorin na lang ang pambihirang eksenang nagaganap sa harapan nila. Dahil parehong nasa 1-0 lead floor sina Chong at Suming, nagsimula na ang pustahan kung sino talaga ang unang makakatapos nito. Habang nilalabanan ang Minotaur, hindi man lang inalis ni Suming ang isa niyang kamay sa bulsa, habang madaling pinagpapatay ang Minotaur at iniinsulto ang kawawang halimaw. Sa loob lang ng 30 segundo, napabagsak na ni Suming ang Minotaur, at tinapos niya ito gamit ang Sword Thumb skill. Sa pagkatalo ng Centaur, binati si Suming sa pagiging unang challenger na nakatapos sa 1-0 lead floor, at ipinaalam sa kanyang makakatanggap siya ng karagdagang pabuya. Kalaunan, nagising si Zhang sa infirmary, at ang unang bumungad sa kanya ay ang malalaking pakwan ng nurse na nakabitin sa ulunan niya. Muntik na siyang mawala sa sarili, pero napigilan niya ang kanyang nararamdaman dahil kay Xiao man lang nakatuon ang mga mata niya. Agad nitong pinaalala sa kanya na may plano pa siyang maghiganti laban kay Chuming. Nagmamadaling pumunta si Zhang sa bulwagan, pero laking gulat niya nang makitang nakaalis na ang lahat. Napagtanto niyang umalis na silang lahat para akyatin ang 100 layer na tour. Napasabunot siya sa inis dahil napag-iwanan na siya ng main group at malabo na ring matuloy ang paghihiganti niya. Sa nangyayari ngayon, alam ni Zhang na imposibleng maabutan pa niya si Swimming sa tour. Sinisi ni Zhang ang kanyang sarili dahil masyado siyang naging padalos-dalos at hindi sana siya kumilos ng walang pag-ingat. Kumbinsido si Zhang na alam ni Swimming ang mga patakaran at sinadya siyang painin para umatake. Nagsimulang mag-isip si Zhang ng paraan para parusahan si Suming hanggang sa maalala niyang galing siya sa isang tanyag na pamilya, kaya hindi na niya kailangang dumihan ang sariling kamay para tapusin ito. Nagdesisyon si Zhang na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya laban kay Suming kahit iniiwasan niya itong gawin mula pa nung simula. Nilabas ni Zhang ang cellphone niya para gumawa ng mabilisang hakbang. Dumiretso si Zhang sa upuan para simulan ang selection process, pero napansin niyang wala si Swimming sa rankings. Gayunpaman, nakita niya si Cheng na kasalukuyang nasa pangalawang pwesto. Natapos na ni Cheng hanggang sa 16 na lead floor, na nagpapatunay kung gaano siya kalakas. Nagtaka si Zhang nang mapagtanto na isang taong may pangalang God of Slaughter ang nasa tuktok ng listahan, at hindi man lang niya kilala kung sino ito. Lingid sa kaalaman niya, si Swimming ang taong ito, at sa pagkakataong ito ay nakaabot na siya sa 19 GA floor. Samantala, nahihirapan si Chuming sa halimaw na nasa 18 MA floor. Kinalalaban ngayon ni Chuming ang isang Amethyst Sea Raid Beast na isang level 20 na halimaw. Ramdam ni Chuming na papalaks ng papalaks ang mga halimaw habang umaakyat siya sa tour. Bukod pa rito, nagiging mas komplikado ang galawan ng mga floor boss. Nakabaon sa ilalim ng lupa ang mismong katawan ng halimaw na kinakaharap niya, at sobrang hirap basagin ng kristal na nasa ulo nito. Habang abala siya sa pagwasak ng kristal sa ibabaw, naglalabas ng maliliit na halimaw ang nakabaong katawan nito para umatake, at kasintigas din ng kristal ang depensa ng mga nakakainis na halimaw na ito. Alam ni Suming na kung aasa lang siya sa dati niyang silver weapon, hindi niya basta-basta mabasag ang depensa ng mga ito. Mabuti na lang, nakakuha siya ng gold tier weapon chest bilang dagdag pabuya nang siya ang unang makatapos sa ika-10 palapag. Ginamit ni Chuming ang kanyang sublimation skill para i-upgrade ang gold weapon at gawin itong platinum weapon. Nakuha niya ang Blackstone Rift Combined Sword na ginagamit na niya ngayon. Tila magagamit lang ang sandatang ito sa level 18. Sinasabing dati itong mahabang espada na nahati sa dalawa nang mabasag sa labanan. Kinalaunan, ginamit ng isang panday ang isang mamahaling dragon scale para muling idikit at pandayin ito pabalik sa perpektong anyo nito. May kakilakilabot na killing intent ang espada, at kapag pinagdikit, isa itong long sword, pero kapag hinati sa dalawa, nagiging short sword o dagger ito. Isa itong dual type weapon, at salamat sa nakadikit nitong dragon scale, nagbibigay ito ng 200% fire attribute damage bonus sa dagger. Kung gagamitin ang sandata bilang long sword, tataas ng husto ang execution attribute attack bonus nito, pero isasakripisyo rin nito ang attack speed. Kaya hindi ito praktikal kung marami kang kinakalaban. Nagpasya si Suming na hatiin ang espada para mapataas ng 50% ang attack speed kahit mabawasan pa ng 30% ang slashing attack niya. Kahit nabawasan ang attack power niya, umaasa naman si Suming sa pinagsamang bonus ng isa pa niyang talent, ang sword body, para palakasin ang pag-atake. Sa madaling salita, masusulit niya pareho ang bilis at lakas ng kanyang mga atake.
Samantala, sa 17 Lie floor, naipit sa laban si Chong kontra sa level 18 na halimaw, isang Trient. Nararamdaman ni Chong na umabot na siya sa kanyang limitasyon. Apoy ang kahinaan ng Trient, pero mag-isa lang siya ngayon, kaya wala siyang skill para talunin ito. Naiinis din si Cheng na wala siyang nakuha na kahit anong magandang reward na magpapataas sana sa mga attributes niya. Nang makatapos siya sa 1-0 Lie floor, isang silver chest reward lang ang ibinigay sa kanya dahil nakuha na ni Chuming ang gold reward. Para bang hindi pa sapat ang kamalasan niya, nang buksan niya ito, nakita niyang isang magic-type accessory ang reward na wala namang silbi sa kanya. Habang nakatayo sa harap ng Trient, napagtanto ni Chong na hindi na niya pwedeng pilitin pa ang sarili kung gusto pa niyang mabuhay. Walang pag-aatubiling umurong si Chong sa 17 Lie floor, at ganoon din ang ginawa ng ibang challengers nang tumigil sila sa mga palapag kung saan pakiramdam nilang hanggang doon na lang sila. May ilang challengers na umabot sa 11 Lie floor, pero sa huli ay umatras na rin para iwasang mamatay. Balik sa 19 Lie floor, tuluyan nang nawasak ni Chuming ang kristal, at lumitaw na rin ang nakakainis na halimaw na kanina pa nagtatago sa ilalim. Hindi na siya nagsayang ng oras at inactivate ang Sword Tomb para mapilitang lumabas ang tunay na katawan ng halimaw. Walang awang pinatumba ni Chuming ang walang kalaban-labang halimaw para tapusin ang 19 Lie floor. Nang makatapos sa palapag, napagtanto ni Suming na umatras si Chong 2 palapag na ang nakararaan. Papatunay lang ito kay Suming na paglagpas ng 1-0 Lie floor ng Lair Tower, ay nagiging mas baliw ang antas ng hirap, at humanga rin siya kay Cheng na nakaabot pa ito roon sa una niyang subok. Batay sa karanasan niya noon, napagtanto ni Suming na hanggang sa ika-20 palapag lang ang hangganan niya. Paglagpas ng 20 Lie floor, dodoble na ang tindi ng hirap ng mga susunod na yugto. At para sa kanyang kasalukuyang attributes at level, ang 19 Lie floor na talaga ang sagad na kaya niya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang subukan ang 20 Lie floor dahil may isang nakakanostalgia na skill siyang gustong gamitin. Pagdating niya sa 20 Lie floor, napilitan si Chumin na ilabas ang doubling lakas at puwersa kaysa noong nagsimula siya sa hamon, pero hindi man lang niya napaatras ang floor master. Paulit-ulit na niyang ginamit ang sword control, pero walang kahirap-hirap na naharangan ng floor master ang lahat ng atake niya habang nananatili sa kinatatayuan nito. Kahit mukhang kulang na ang lakas niya, sinubukan pa rin ni Chumin na lumusot gamit ang bilis, pero naging wala rin itong silbi. Sinasangga ng floor master ang lahat ng galaw niya na parabang may 1-0 kamay ito. Lumalabas na isa palang Gatekeeper Knight ang floor master, at isa itong level 25 na kalaban. Kalaunan ay gumamit ang Knight ng isang malakas na skill laban kay Chuming, at dito niya nakita kung gaano kabagsik ang kapangyarihan nito. Sinubukan itong salagin ni Chuming pero malakas siyang naitulak pa atras. Mabilis na bumagsak ang health bar ni Chuming, at alam niya na sa kasalukuyan niyang kakayahan, hindi niya kayang depensahan ang mga skill attacks ng halimaw. Sa isang tama lang ng Knight ay isang katlo na agad ng health niya ang nababawas, at sa natitira niyang buhay ngayon, sigurado siyang isang atake na lang ang kaya niya. Naisip ni Chuming na kahit naranasan na niyang mabuhay muli, hindi pa rin niya kayang labanan ang mga halimaw na mas mataas sa level niya dito sa Tor. Hindi na masyadong nagulat si Chuming dahil inaasahan na niya ito. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit niya sinubukan ang 20 Lie floor, kahit wala siyang pag-asang manalo, ay para gamitin ang bagong skill niya na sa level 20 lang maaaring ilabas. Ito ang pinakapaborito niyang skill sa nakaraang buhay niya, at tinatawag itong God of Slaughter Strike. Inactivate ni Chuming ang skill, na nagpalabas ng isang malaking energy sword na nakatayo ng pagkataas-taas sa ibabaw ng kalaban. Pagbalik ni Sheng sa bulwagan, nakita niya ang hiyawan ng lahat dahil sa pagkamangha kay Chuming dahil patuloy pa rin siyang umaakyat sa Tor, kahit masyado na itong mahirap. Dahil hindi nila kilala kung sino ang God of Slaughter, nagtaka sila kung saan siya nanggaling at paano niya nagawang harapin ang 20 Lie floor sa unang subok pa lang. Naiinis si Chong na may sapat na lakas si Swimming para harapin ang ganitong kapanganib na hamon. Pinapanood niya ito mula sa likod nang dumating ang isa sa mga kaklase niya at inasar siya, na nagsabing gulat siyang natalo si Chong dahil hindi pa ito nangyayari noon. Balik sa 20 Lie floor, tumama ang atake ni Suming at nabawasan nito ng isang katlo ang health bar ng Knight, pero muntik na rin siyang mamatay dahil dito. Naisip ni Suming na mas makakabuti pang sumuko na lang siya dahil hindi man lang napabagsak ng God of Slaughter Strike ang Knight. Binuksan ni Suming ang status window at umurong sa hamon na tinatanggap ang pagkatalo. At doon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Sinabihan ng Knight si Suming na hindi siya natalo, ngunit sa kasalukuyang level niya ay sadyang kulang pa ang kanyang mga attributes. Sinabi ng Knight na hindi pa niya mailalabas ng buo ang totoong lakas ng kanyang skill, kaya naiwang tulala si Suming dahil hindi niya maintindihan kung paano nakakapagsalita ang Knight. Habang tiniteleport siya paalis, sinabi ng Knight na sabik siyang maghihintay sa muli nitong pagsubok sa hinaharap. Ilang sandali pa, nakabalik na si Chuming sa resting area. At paglabas niya sa portal, nakatanggap ang iba pang challengers ng mensahe na nabigo ang God of Slaughter sa hamon.
Kahit na umurong siya sa 19 floor, hanga pa rin sila dahil umabot siya hanggang doon. Nagsimula silang magtanungan kung sino ba talaga ang God of Slaughter, at naisip nila na posibleng isa ito sa mga kakabalik lang sa portal. Lumibot ang mga challengers at tinanong ang mga bagong dating kung sila ba ang God of Slaughter, pero walang nakahalata na si Chuming iyon. Laking pasalamat ni Chuming na nakuha niya ang title change reward sa isang new floor dahil nailigtas siya nito mula sa mga desperadong challengers na gustong malaman kung sino siya. Kahit may total concealment skill siya, hindi niya ito magagamit sa tour dahil gumagana lang ito sa loob ng dungeon. Maya-maya, napansin ni Xueming na tuloy pa rin sina Jiao at ang team niya sa tour, at nasa 14 na floor na sila ngayon. Bilib si Xueming dito dahil pinapatunayan nitong malaki na ang iniunlad nila. Dahil nag-iingat at kalmado lang sila sa pag-akyat, naniniwala siyang makakarating pa sila sa mas mataas na palapag. Nagpasya si Saming na ipagpatuloy ang susunod na hakbang dahil bilang isang level 20, lumabas na ang second profession change attribute boosting task niya. Dahil gusto niyang mapadali ito, nagpasya siyang pumili ng isang subjugation quest na malapit lang sa mismong destinasyon ng second profession change quest. Tiningnan ni Saming ang listahan, at laking gulat niya na hanggang ranks lang ang mga subjugation quests na pwede pang kunin ngayon. Pagkatapos suriin ang mga lokasyon, nalaman niyang isa lang ang pwede niyang piliin, kaya kinuha na niya ang subjugation quest 17. Kinakailangan sa quest na manghuli siya ng Python King sa kabubatan ng Hanli District Wilderness, at isa 0,000 Advent Coins ang pabuya para rito. Bukod dito, makakakuha rin siya ng isang random na Platinum Skill Scroll. Pagkatapos ay ipinaalam ng system kay Suming na ang SLI Tower Assembly Token ay binigyan ng pahintulot na pumasok at lumabas sa 100 area anumang oras. Dahil dito, mayroon na siyang pahintulot na pumasok sa Illusionary Realm. Ang Illusionary Area ay isang lugar na maaaring kumonekta sa SLI Tower Assembly Area, pero iba ang anyo nito kumpara sa totoong mundo. Sa madaling salita, bago pa dumating ang araw ng Awakening, ang totoong mundo ang orihinal na tirahan ng sangkatauhan. Pero nang magsimula ang Awakening, sunod-sunod na lumitaw sa totoong mundo ang iba't ibang hindi maipaliwanag na anomalya tulad ng mga dungsyon, demonyo, at halimaw. Nagsimulang makiisa at pumasok ang sangkatauhan sa mundo ng mga awakened profession. At sa pamamagitan ng mga sakripisyo at pagsisikap ng mga nauna, muling naibalik ang kaayusan sa magulong totoong mundo na nasira pagkatapos ng araw ng Awakening. Dahil dito, isinilang ang Illusionary Realm, at inihiwalay ito sa totoong mundo kung saan pangunahing nakatira ang mga tao. Inilaan ito bilang tirahan para sa mga demonyo at mga kakaibang halimaw. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng mapayapang mundo na kasalukuyan nilang ginagalawan. Ang mga pagsubok sa 100-layer tower ang mismong pintuan na nagbubukas sa Illusionary Realm para tuklasin ng mga bagitong challenger. May bali-balita na nakabaon sa tuktok ng 100-layer tower ang lahat ng katotohanan tungkol sa araw ng Awakening, at hindi ito narating ni Suming sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa kanyang bagong buhay, plano na niyang marating ang tuktok. Nang sandaling iyon, sinabi sa kanya ng system na may bumukas na portal para sa kanya, at tinanong kung gusto niyang pumili ng destinasyon sa loob ng Illusionary Realm. Pero tumanggi si Suming dahil gusto niyang pumunta sa totoong mundo. Sinunod ng system ang utos niya at nagbukas ng portal patungo sa totoong mundo. Kasabay nito, nakatanggap siya ng pabuyang 1,000 Advent Coins para sa pagsubok sa ika-20 floor. Ngumiti si Suming dahil dumating ang pera sa mismong oras para sa in-order niya 2 araw na ang nakalipas. Lumalabas na order iyon para sa kanyang unang advanced weapon. Pagdating sa totoong mundo, nagtungo siya sa Weapon Trading Center. Ang muling pagbabalik doon ay nagpaalala sa kanya na doon niya nakuha ang kanyang unang silver weapon sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bato, pero ang sandatang iyon ay hindi na sapat para sa susunod niyang hamon. Bagamat may mga epekto ang sandata na talagang hinahangaan niya. Dahil dito, nakipagkita siya 2 araw na ang nakalilipas sa isang kakaibang tao sa Weapon Center. Kahit pa nagmungkahi si Jiao at ang iba na sabay-sabay silang pumunta sa Weapon Center, tumanggi siya, at sinabing iba ang lugar na pupuntahan niya. Nagtungo si Chuming sa basement para makipagkita sa bago niyang kakilala, isang babaeng panday. Sinalubong ng babae si Chuming, sinabing huli siya sa usapan, pero mas interesado itong malaman kung dala ba ni Chuming ang natitirang balanse. Inilipat ni Chuming ang pera sa kanya, at ibinigay sa kanya ang weapon replica level upgrade device. Kahit na ang talento niyang sublimation of all things ay minsan lang pwedeng magamit sa isang item, random naman ang resulta ng upgrade. Dahil gusto niyang panatilihin ang mga epekto ng Silver Sword na ginagamit niya habang ina-upgrade ito, naisipan niyang gamitin ang upgrade device. Pinapataas ng device ang level ng item at ginagaya o pinapanatili ang skill attributes ng original na item. Random ding tataas ang mga skill-based attribute habang na-upgrade ang item. Sa paggamit ng device, lalo pang nai-upgrade ni Suming ang espada. Masaya si Suming na naging matagumpay ang buong proseso, at lumalabas na ang tanging taong makagagawa ng upgrade weapon ay ang babaeng panday na si Nahora,
na ang hidden profession ay isang 8-star forger. Nagulat si Nahora kung paano siya nahanap ni Suming dahil nagtatago lang siya sa basement warehouse at tahimik na nagsasaliksik sa pagpapanday. Tinanong niya si Suming kung paano nito nakuha ang impormasyon niya at kung saan nanggaling ang kumpiyansa nitong magtatagumpay siya sa paggawa ng weapon replica level upgrade device. Sinabi ni Nahura na ang halaga ng materyales para sa device ay umaabot ng higit 1,000,000 advent coins, at hindi niya inaasahan na ang isang estudyanteng katulad niya na kakakagising lang ay handang gumastos ng ganoon kalaking halaga. Ipinahayag ni Nahura ang gulat na nagtiwala ito sa isang taong hindi man lang nito kilala, at tinukso siya ni Sumin sa pagtatanong kung bakit akala nito ay hindi nila kilala ang isa't isa. Sumagot si Nahura na hindi pa naman malilimutin ang utak niya, kaya nakakasiguro siya. Mabilis na sinabi sa kanya ni Sumin na nagbibiro lang siya. Gayunpaman, ang totoo ay kilala na niya ito mula pa sa nakaraang buhay niya. Isang magaling na weapon forger si Nahura, at kahit na 8-star lang siya, ang sipag at walang sawang dedikasyon niya ang makakatulong para makamit niya ang mas malalaking tagumpay sa hinaharap. Maraming beses nang nakipagtulungan si Chuming sa kanya, at tinulungan siya nitong magpanday ng sarili niyang mga kakaibang sandata ng ilang beses. Pero nagbayad siya ng malaking halaga para makuha ang serbisyo nito sa nakaraan niyang buhay. Dahil kasalukuyang hikahos ang panday ngayon, naniniwala si Suming na ito ang pinakamagandang pagkakataon para makatrabaho siya dahil ang maliit na halaga ay malaki na sa paningin nito. Nagpasya si Suming na gumawa ng hakbang, at sinabi niya kay Nahura na alam niya ang problema nito sa pera para sa susunod na sandatang gusto nitong gawin. Nagulat si Nahura nang marinig ito, pero bago pa man siya makapagtanong, sinabi sa kanya ni Suming na handa siyang mamuhunan ng 1,000,000 advent coins bilang panimula. Binanggit niya na habang mas marami siyang natatapos na quest at nakukuhang pabuya, mas dadagdagan niya ang pag-sponsor sa kanya. Labis na namangha si Nahura nang marinig ito kaya napilitan siyang tanungin si Suming kung nagsasabi ba siya ng totoo. Tiniyak sa kanya ni Suming na hindi siya nagsisinungaling at agad namang inisip ni Nahura na si Suming ay isang anghel na hulog ng langit. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Suming na may kondisyon siya. Sinabi niya na sa hinaharap, kapag kailangan niya ng tulong nito para magpanday ng mga sandata, dapat siyang bigyan nito ng 70% na diskwento sa bayad. Nang walang pag-aatubili, agad na pumayag si Nahura sa kasunduan. Kinalaunan, bumisita si Suming sa illusionary area para ipagpatuloy ang kanyang quest. Namangha siya nang tumuntong siya sa realm dahil napakalalaki rin ng mga puno rito. Nang sandaling iyon, may naamoy siyang dugo, kaya tiningnan niya ang mapa para malaman kung saan ang subjugation location. Napagtanto niyang nasa timog ito, pero dahil sa malalaking puno, hindi niya masyadong maintindihan ang hitsura ng lugar. Masyado ring mataas ang mga puno para akyatin katulad ng ginawa niya sa Novice Dungeon, pero may paraan siyang gustong subukan. Kahit na hindi siya tunay na sword controller sa kanyang propesyon, mayroon pa rin siyang sword control skill. Naisip niya na mas magiging madali ang lahat kung matututo siyang lumipad sakay ng espada gaya ng mga totoong sword controller. Inilabas ni Chuming ang kanyang espada at nagpa siyang subukan ito. Tumuntong siya sa espada at inactivate ang sword control, pero nahulog siya rito at naumpog ang ulo. Hindi na gaanong nagulat si Chuming nang hindi gumana ang skill, pero may nakakagulat na nangyari nang hawakan niya ang espada. Nagsimulang lumipad ang espada kaya nakalagkad siya nito, at doon niya naisip na baka hindi man siya pwedeng tumayo rito para lumipad. Pwede naman niya itong gamitin sa paglipad sa pamamagitan ng paghawak sa sandata, habang ginagamit ang sword control para magtakda ng target sa tuloy-tuloy na pag-activate ng skill. Ginamit ni Chuming ang nadiskubre niyang paraan para makatawid sa makapal na kakahuyan, at napanganga siya sa ganda ng tanawin mula sa itaas. Habang papunta sa target niya, 3 awaken din ang dumating sa Inegatibo 17 Subjugation Quest Area. Sa nakakagulat na pagkakataon, nandoon sila para kay Chuming na mag-isang tumanggap sa quest. Naniniwala ang isa sa kanila na masyadong matapang si Chuming para gawin ang quest ng mag-isa, pero para naman sa kasama niya ay isa lang siyang noob na walang alam. Iminungkahi niyang mag-relax na lang sila at hayaang mamatay ang lalaki sa kamay ng anumang halimaw na makasagupan nito. Gayunpaman, iminungkahi ng team leader na isang level 27 awaken na kumilos na sila agad at patayin siya para hindi mawala ang pabuya sa ulo nito. Bago yon, sumuko na si Zhang sa Tower Challenge nang umabot siya sa ika-13 floor. Inis siya sa sarili niya dahil napag-iwanan siya simula pa lang, kaya hindi siya nakabuo ng grupo na nauwi sa isang nakakadismayang unang pag-akyat niya sa tower. Nang makarating siya sa resting area, napansin niyang umalis na rin ang karamihan sa mga tao. Nangangahulugan lang na napag-iwanan na rin siya sa usad ng challenge. Tiningnan niya ang leaderboard, at nagulat siyang wala sa listahan si Xiuming. Inisip niya kung sumuko ba si Xiuming sa challenge, kaya wala ang pangalan nito sa listahan. Nadismaya rito si Zhang dahil kahit makahanap pa siya ng papatay rito, hindi naman niya alam kung nasaan si Xiuming. Nag-iisip si Zhang ng gagawin nang marinig niya si Jiao at ang grupo nito na nakabalik na mula sa pag-akyat sa tower. Mabilis na nagtago si Zhang para pakinggan ang pinag-uusapan nila.
Lumalabas na nakaabot sa ika-15 floor ang grupo, at ito ay dahil sa pambihira nilang pagtutulungan. Sinabi ni Yun King na nakakatuwa na nakakuha sila ng ganoon kataas na score kahit walang tulong ni Xu. Iminungkahi ng tatlo na tumuloy na sila sa susunod na quest dahil nagsasayang na sila ng oras. Sinabi ni Jiao sa mga kaibigan niya na kinontak niya si Xuming, at nalaman niyang kumuha na pala ito ng isang subjugation quest, kaya nakaalis na ito. Nagulat si Yoncheng na balak tapusin ni Suming ang isang subjugation quest ng mag-isa. Habang abala sila sa pag-uusap tungkol sa mga detalye ng misyon, wala silang kaalam-alam na naririnig ng lahat ni Zhang. Nakahanap si Zhang ng clue mula sa mga sinabi nila, at agad niyang kinontak ang mga assassin para utusan silang hanapin si Xuming at patayin ito. Sa wakas ay nakarating na si Xuming sa South District na siyang target para sa subjugation quest. Napansin niyang naiwang wasak na wasak ang distrito. Nagkalat din ang mga bangkay ng mga taga roon, at napagtanto niyang isa itong nayon ng mga beastmen. Base sa nakakapasong likido sa mga bangkay, nalaman niyang dahil iyon sa kamandag ng ahas. Pinapatunayan lang nito na malapit na ang target niya, pero agad din niyang napansin na may iba pang amoy bukod sa dugo. Sinundan niya ang amoy, at laking dismaya niya nang malaman na malaking tae pala ng ahas iyon. Dito niya nalaman kung gaano kalaki ang python, at bigla na lang, naramdaman niyang may kung anong nasa likod ng puno. Hinagis ni Xuming ang espada niya papunta sa puno at inutusang lumabas kung anuman ang nagtatago roon. Natigilan si Suming nang makita ang isang cat girl na sumisigaw sa kanya sa takot at sinasabihang huwag siyang lalapit. Nagbanta itong kakamutin si Suming gamit ang matutulis nitong kuko, pero ang nakikita lang ni Suming ay isang walang laban na babae na hindi banta sa kanya. Tumalikod si Suming para umalis at tinawag na alaga ang babae, pero sinigawan siya nito at sinabing hindi siya isang alaga. Isa siyang level 3 catfolk, at tinanong niya si Suming kung naroon din ba ito para salakayin ang nayon. Sa pamamagitan ng kanyang Eye of Insight, nakita ni Suming na isang assassin ang babae, at Laya ang pangalan nito. Agad na inihagis ni Suming ang isang bote kay Laya, at nang magtanong siya kung ano ito, sinabi niyang isa itong healing potion. Sinabi niya na inumin niya ito dahil siya ay sugatan. Siniguro ni Suming sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi siya naroon para atakihin ang kanyang nayon. Ipinunto ni Suming na wala na ang nayon, kaya wala na siyang iba pang atakihin. Inihayag din ni Suming na ang target talaga niya ay ang sawa na umatake sa kanyang nayon. Nag-alala si Laya nang marinig ito, kaya sinabi niya kay Suming na napakadelikado ng sawa, kaya hindi magandang mag-isa siyang pumunta. Sinabi ni Suming kay Laya na wala siyang dapat ipag-alala dahil pumunta talaga siya roon dahil sa ahas. Biglang sinabi ni Laya kay Suming na kaya niyang hanapin ang pugad ng sawa, pero gusto niyang isama siya ni Suming. Habang lumuluha, sinabi niya kay Suming na kinain ng nakamamatay na sawa ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Kinalaunan, makikitang binabagtas ng dalawa ang makapal at madilim na kagubatan, at sa puntong ito, iniisip ni Suming na hindi alam ni Laya ang ginagawa niya. Ngunit, sinabi ni Lee sa kanya na ang sawang hinahanap nila ay nasa unahan lang. Nakatayo roon si Suming at walang alam, sinasabing wala siyang makita, kaya iminungkahi ni Laya na tumingala siya. Ginawa iyon ni Suming, at sa kanyang gulat, nakapulupot ang sawa sa tuktok ng puno. Napaatras sa gulat si Suming dahil sa sobrang nakakatakot at ang laki ng sawa. Napagtanto ni Suming na mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan niya, at dito niya naintindihan na hindi pala dapat maliitin ang isang drunk quest. Napagtanto ni Xuming na kailangan niyang pag-isipang mabuti ang orihinal niyang plano na patayin ang sawa. Bigla na lang silang inatake ng mga assassin. Naabisuhan agad ni Laya si Xuming kaya nakaiwas sila sa tamang oras. Naiwasan nila ang mga palaso na tatapos sana sa kanila, at sa wakas ay nagpakita na rin ang mga assassin. Pinuri ng pinuno ng grupo si Xuming at sinabing medyo magaling siya. Hindi niya inakala na ang isang hamak na level 20 na estudyante ay makakaiwas sa kanilang pananambang, pero binalaan niya itong hindi na siya suswertehing makaiwas sa susunod. Mayabang na sinabi ng lalaki kay Xuming na mamamatay siya sa mismong araw na yon. Walang pag-aatubili, pinakawalan ng tatlo ang kanilang atake kay Xuming sa pagtatangkang patayin siya sa isang tira. Nakaiwas si Xuming sa atake ng palaso, pero sinabi ng mage sa kanya na wala siyang kakayahang iwasan ang salamang kanya. Pinakawalan niya ang fire magic kay Xuming, kaya napilitan itong tumalon patalikod, pero tinamaan pa rin siya ng bahagya. Sinusubukan pa rin ni Xuming na ipunin ang kanyang lakas nang biglang sumulpot ang pinuno ng grupo sa kanyang harapan. Matinding bumangga ang lalaki sa puno kaya nag-iwan ito ng makapal na alikabok. Naglakad palapit sa kanya ang pinuno ng mga assassin, tinatawanan siya dahil sa pagiging mahina niya. Sinabi niyang isang katangahan ang pagkuha sa kanilang lahat para lang tapusin ang isang taong kasinghina ni Xuming. Pinuntirya ng tatlo ang pwesto ni Xuming at minamaliit siya, sinasabing isa lang siyang madaling pagkakitaan. Dahil pabawas na ang kanyang health bar, nagpa siya si Xuming na tanungin kung sino ang nag-utos sa kanilang patayin siya, dahil mamamatay na rin naman siya. Nagdesisyon ang pinuno na sabihin ito dahil malapit na rin naman siyang mamatay. Habang itataas na sana niya ang malaking espada at handa na siyang tagain, ibinunyag niya na si Zhang ang nagpadala sa kanila para patayin siya.
Tinaga ng lalaki ang dibdib ni Suming kaya nahati siya sa dalawa. Nakapanlulumong napanood ito ni Lee, ngunit wala siyang magawa. Bigla na lang umalingaw-ngaw sa gubat ang boses ni Chuming, at sinabing tama pala ang hula niya kung sino ang may gusto na mamatay siya. Laking gulat nila nang makita si Chuming na nakatayo sa sanga ng puno, at mukhang malakas at walang galos. Habang nakatayo roon, ginagamit na niya ang kanyang Eye of Insight para malaman ang kanilang level at skills. Nagtaka ang pinuno ng assassin at inisip na may kakambal si Chuming, pero ipinaalam sa kanila ni Chuming na isang clone lang ang napatay nila. Agad na napagtanto ng grupo na pinaglaruan sila ni Chuming. Mula sa kanyang pagsusuri, napagtanto ni Chuming na ang archer ay level 23 at ang babaeng mage naman ay level 25. Karaniwan na ang magpatayan sa mundong ito kung saan ang pinakamalakas lang ang nakakaligtas. Ngunit para maprotektahan ang balanse ng kaligtasan ng mga awaken, may mga ipinatupad na batas at regulasyon. Hindi dapat humigit sa 0 levels ang agwat sa tuwing may magkakalaban. Kapag nalabag ang batas na ito, gagawing wanted sa buong mundo ang lumabag. Dahil hindi pwedeng lumagpas sa level 30 ang kanilang mga antas, naisip ni Chumi na ang pinuno ng grupo, ang level 27 na Armored Swordsman, ang may pinakamataas na level sa kanila. Dahil dito, nagpasya siyang unahin ang assassin na may pinakamababang level. Tumalon si Chuming mula sa puno at dumiretso agad sa archer. Itinutok niya ang kanyang espada sa lig nito, sabay banta na huwag itong susubok na gumalaw. Pinaalalahanan niya ito na hindi nasusukat ng health bar ang mga nakamamatay na bahagi ng katawan, kaya kapag gumalaw siya, mamamatay siya. Sumigaw ang mage kay Suming, at tinawag siyang kasuklam-suklam na tao, ngunit ipinaalala ni Suming na sila ang unang umatake ng patalikod sa kanya. Kaya sila talaga ang mga kasuklam-suklam na tao. Sinubukan siyang takutin ng swordsman sa pagsasabing kakaawaken pa lang ni Suming, kaya imposibleng nakapatay na siya ng tao noon. Sinabi pa ng lalaki na hindi maganda sa pakiramdam ang pumatay sa unang pagkakataon, ngunit ginulat sila ni Suming nang hiwain nito ang liig ng archer para ipakitang hindi siya nakikipagbiruan. Nakangiting sinagot ni Suming ang lalaki, at sinabing nasisiyahan siya sa pagpatay, kaya wala lang ito sa kanya.